Matindi ang paghahanda ni Noel para sa pupuntahan niya ng araw na yon, hanggang sa dumating doon sa apartment na kanyang tinutuluyan ang kanyang kasintahan na si Carmela. "Babe, anong ginagawa mo dito? Sabi ko hintayin mo na lang ako dun sa inyo eh." Napabuntong hininga si Carmela at inayos pa ang kwelyo ng binata matapos siyang humalik dito. "Noel, hindi kasi ako mapakali mula pa kagabi. Kinakabahan pa rin ako." Bahagyang tumawa ang binata at hinaplos ang pisngi ni Carmela. "Hindi ba dapat ako nga ang kinakabahan? Kasi paano kung di ako magustuhan ng daddy mo? Di ba sabi mo masungit yun at seryoso sa buhay? Pero kahit na ganun, handa pa rin ako. Kasi kahit na anong sabihin niya, hindi ako papayag na mawala sa akin ang nag-iisang anak niya." Napangiti naman si Carmela sa sinabi ni Noel at yumakap pa siya dito. Sa hapon kasi na yon ay haharap si Noel sa mga magulang ng kanyang kasintahan na si Carmela. Ang pagkakataon na yon ang pinakahihintay ng binata. Matagal na niyang sinasabi sa dalaga na gusto niyang humarap sa mga magulang nito. Pero madalas nga na tumatanggi si Carmela. Hindi pa kasi handa si Carmela na ipaalam sa kanyang mga magulang na meron na siyang boyfriend. 18 anyos pa lang kasi si Carmela at nag-aaral pa. Habang si Noel naman ay 20 anyos at 1 taon na lang ay makakatapos na ng pag-aaral. 1 buwan pa lang na magkasintahan sina Noel at Carmela. Nagkakilala sila nang minsang lumapit si Noel sa dalaga noong magpunta si Carmela sa isang birthday party ng kanyang kaibigan. Sa sumunod na araw ay umamin si Noel na gusto niya si Carmela at niligawan niya ito. Gusto rin naman ni Carmela si Noel, kaya linggo lang ang lumipas ay sinagot rin agad ang binata. Huli na nang mapagtanto ni Carmela na naging mabilis ang lahat ng pangyayari sa kanila ng binata. Nakita na lang niya ang kanyang sarili na nalunod na sa pagmamahal para kay Noel. Si Noel ang unang naging boyfriend ni Carmela at ito rin ang kauna-unahang lalaki na ihaharap niya sa kanyang mga magulang. Nang makababa sa taxi sina Noel at Carmela ay saglit pang kinausap ng dalaga ang binata sa labas ng bahay. "Babe, kahit na anong mangyari, sumang-ayon ka lang sa lahat ng sinasabi ni Papa ha. Kahit pa nataliwas yun sa opinyon mo. Para lang mas magustuhan ka niya." Napairap at napabuntong hininga si Noel. "Oo na nga, alam ko na yan. Tara na, pumasok na tayo sa bahay niyo." Saglit pa na hinatak ni Carmela ang braso ng binata. "Noel, ano ka ba? Mas lalo akong kinakabahan sa pagmamadali mo." Napakamot naman sa ulo si Noel dahil sa inis. "Huwag ka na mag-alala. Ako na nga ang bahala. Natatandaan ko naman lahat ng paalala mo sa akin eh. Gagawin ko yun. Pangako." Matipid na ngumiti si Carmela hanggang sa pumasok na nga sila sa loob ng bahay. Ang ina ni Carmela na si Trina ang unang humarap sa kanila. Pinakilala naman agad ni Carmela ang binata dito. "Naku anak, ang gwapo naman pala nitong boyfriend mo. Parang medyo may kahawig nga siya eh. Hindi ko lang maisip kung sino. Siguro artista." Nagkaroon ng kaunting tawanan doon sa sala dahil sa kanilang kwentuhan. Masaya naman si Carmela sa mainit na pagtanggap ng kanyang mama sa boyfriend niyang si Noel. Pinagmasdan ni Noel ang sala at doon ay hindi niya maitatanggi na may kaya sa buhay ang pamilya ng kanyang kasintahan. Alam din niya na isang negosyante ang ama ni Carmela. Muling nagsalita si Trina. "Tara na muna at maghapunan. Baka lumamig pa ang pagkain. Pababa na rin naman na ang papa mo." Lumakad sila papunta sa dining table hanggang sa narinig na nga nila ang yabag ng mga paa na pababa ng hagdan. Alam ni Carmela na ang papa na niya ang bumababa. Sa kaba ni Carmela ay mahigpit siyang humawak sa mga kamay ng binata. Nandoon ang takot ni Carmela dahil alam niya na pihikan sa mga taong nakikilala ang kanyang ama. "Pa, si Noel po. Boyfriend ko." Ngumiti si Noel sa tatay ni Carmela na si Albert. Pero hindi nabalik ni Albert ang ngiti nang makita niya ang kasintahan ng anak niyang dalaga. Tila natigilan ito sa kanyang nakita. Malaki naman ang ngiti ni Noel na humarap dito. "Tito, magandang gabi po." Nagmano pa si Noel kay Albert, pero nanatili itong walang imik. Binasag ni Trina ang katahimikan at nagyaya na itong kumain.
Doon sa hapagkainan ay nanatiling si Trina ang bangka sa kwentuhan. Madalas ang pagtanong niya sa binata dahil gusto niya nga itong makilala ng lubusan. Kung wala na ang mama mo, sino ang sumusuporta sa iyo ngayon? Sumagot naman si Noel. Yung tita Diana ko po na nasa Dubai. Siya po ang nagpapaaral sa akin. Sumabat naman sa usapan si Carmela. Ma, you know what? Napaka-independent na tao nitong si Noel. Mag-isa lang siyang nandito sa Manila. Kinuhanan lang siya ng tita Diana niya ng apartment habang nag-aaral siya dito. Napakunot ang noo ni Trina. Mag-isa ka lang na nandito sa Maynila? Hindi ba nakakalungkot yun, iho? Bahagyang tumawa si Noel. Medyo nakakalungkot po nung una, pero nasanay na lang din po ko. Sa oras na yon ay pansin naman ng lahat ang pananahimik ng padre de pamilya na si Albert. Hindi ito umiimik sa usapan, bagkos ay kumakain lang ito. Nandoon tuloy ang kaba ni Carmela dahil tila hindi nagustuhan ng kanyang ama ang kanyang kasintahan kahit pa na maayos naman ang pakikitungo ng binata. Tumingin si Trina sa kanyang asawa. Han, civil engineering pala ang kurso nitong si Noel. Hindi ba't yun din ang kurso mo ng kolehiyo? Napatigil si Albert nang ipasok siya sa usapan. Napatingin si Albert sa binata. Anong year ka na ba dyan sa kurso mo, iho? Seryosong tanong ni Albert. Huminga ng malalim si Noel. 1 taon na lang po at makakatapos na ako. Pinagpatuloy naman ni Albert ang pagkain. Kung ganon, pagbutihin mo na lang. Boyfriend ka ni Carmela at ayaw kong mapunta ang anak ko sa lalaking walang patutunguhan sa buhay. Hindi nagustuhan ni Trina ang sinabi ng kanyang asawa. Han, ano ka ba? Hindi mo dapat ginaganyan ang bisita natin. Huminga ng malalim si Noel at matipid ng ngumiti. Tita, ayos lang po. Naiintindihan ko naman po. Tito, wag po kayo mag-alala. Magtatapos po ako ng pag-aaral at paninindigan ko po ang pagmamahal ko para sa anak nyo. Mahal ko po si Carmela at handa po ako magsumikap para sa future naming dalawa. Hindi naman po ako basta-basta bumibitaw sa isang responsibilidad di tulad ng ibang lalaki dyan. Doon ay muling napatingin si Albert sa binata. Sana totoo ang lahat ng sinasabi mo, iho. Ayaw ko masaktan ng anak ko at ayaw ko sa lahat ay yung taong nagpapanggap lang. Doon ay pumigil naman na si Trina. Han, tama na yan. Tinatakot mo si Noel. Mukhang mabait naman siyang bata at hindi siya katulad ng iniisip mo. Ramdam ni Carmela ang paghigpit ng pagkakahawak ni Noel sa kanyang kamay. Alam niya na hindi natuwa ang binata sa mga sinabi ng kanyang ama. Matapos ang gabi na napupuno ng tensyon ay doon lang nakahinga ng maluwag si Carmela. Hinatid ni Carmela si Noel papunta sa sakayan ng jeep pauwi sa kanila. Habang naglalakad ay kinausap ng dalaga ang binata. Babe, wag mo na lang masyadong isipin yung mga sinabi ni Papa. Ganun naman yun palagi sa una. Pag nagtagal, sigurado magiging okay din siya sa'yo. Bahagyang natawa si Noel. Bakit? Hindi ba ako nagustuhan ng papa mo? Sumagot naman si Carmela. Hindi ko alam. Hindi ko akalain na magiging ganun ang trato niya sa'yo. Napailing naman si Noel. Kung sa bagay, halata ko naman na hindi niya ako gusto para sa'yo. Ano bang hanap niya sa isang lalaki para sa anak niya? Handa naman ako magsumikap. Nakikita mo naman. Nag-aaral naman ako mabuti. Hindi ko lang akalain na masyadong mataas pala ang standard ng papa mo. Taliwas naman si Carmela. Babe, hindi naman ganun si Papa. Siyempre, tatay ko siya. Ayaw niya lang siguro na mapahamak ako. Napatingin ng seryoso si Noel sa dalaga. Bakit? Mukha bang ipapahamak kita? Nagbuntong hininga si Carmela. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Basta ang gusto ko. Ayaw kong maging dahilan si Papa para sumuko ka sa ating dalawa. Kasi sa totoo lang, ayaw kong mawala ka sa akin, Noel. Ayaw kong maghiwalay tayo ng dahil lang doon. Saglit na natigilan si Noel at inangat niya ang muka ng dalaga. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako basta-basta susuko. Pangako. Napabuntong hininga si Carmela at niyakap naman siya ni Noel para maibsan kahit paano ang kanyang takot. Matindi ang pagmamahal ni Carmela para sa binata.
Kahit pa nga na madalas ay hindi siya nabibigyan ng oras nito. Sobrang naiintindihan naman ni Carmela si Noel dahil nga pareho silang abala sa kanilang pag-aaral. At alam din ni Carmela na ang pagsusumikap na yon ay para rin sa kinabukasan nilang pareho. Matutulog na sana si Noel sa apartment na kanyang tinutuluyan nang marinig niya may kumatok sa kanyang pintuan. Nang pagbuksan niya ito ay natigilan siya sa tao na kanyang nakita. Ito ay walang iba kundi ang ama ni Carmela na si Albert. Mabuti naman at hindi ka pa natutulog. Pwede ba tayo mag-usap? Hindi inalis ni Noel ang seryosong tingin niya kay Albert. Gabi na po. Maaga pa po kasi ang pasok ko bukas. Hindi pinansin ni Albert ang sinabi ng binata. Bagkus ay tumuloy siya sa loob ng bahay. Binuksan niya ang refrigerator na nandoon. Sakto ay nakita niya doon ang isang bote ng beer. Binuksan niya ito at sinimulang inumin. Mukhang naparami yata ang alak sa ref mo ah. Ito na ba ang gawain ngayon ng isang matinong estudyante? Sambit ni Albert na naupo pa sa sofa. Napaiwas ng tingin si Noel. Ano po ba talagang pinunta niyo dito? Huminga ng malalim si Albert bago muling nagsalita. Magkano ba ang kailangan mong pera para layuan mo si Carmela? Sumagot naman si Noel. Pera lang po ba talaga ang katapat ng lahat para sa iyo? Pasensya na po pero hindi ko po basta-basta lalayuan si Carmela. Napatayo sa galit si Albert. Noel, tama na nga ang kalokohan nito. Hindi mo mahal si Carmela at alam kong ginagamit mo lang siya. Ano ba ang gusto mong mangyari? Seryosong sumagot naman si Noel. Naging anak ka rin naman, di ba? Kaya siguradong alam mo kung ano ang kailangan ng anak sa kanyang ama. Sa galit ni Albert ay padabog niya pang nilapag sa mesa ang bote ng alak. Nag-usap na tayo, di ba? Ano bang hindi mo maintindihan sa mga sinabi ko? Lalo mo lang ginugulo ang lahat ng sitwasyon. Tumanda ka na lahat-lahat, hindi ka pa rin nagbabago. Para ka pa rin bata kung mag-isip. Lalakad na sana palabas ng bahay si Albert nang muling magsalita si Noel na kasalukuyan ng napaluha. Pa, ganito na lang ba tayo palagi? Nagagalit ka kasi iniisip mong sasaktan ko si Carmela? Minsan ba naisip mo na nasasaktan din ako sa ganitong sitwasyon? Pa, anak mo rin naman ako, di ba? Ako ang totoo mong anak. Pero ang sakit lang isipin na mas may pakialam ka pa dyan sa ampon nyo kaysa sa akin. Pupunta ka lang dito para pagsabihan ako. Para pagalitan ako. Pero, ni minsan ba naisip mo ang nararamdaman ko? Hindi sinagot ni Albert ang mga tanong ni Noel. Ayusin mo ang gusot na ginawa mo. Ayokong lumala ang sitwasyon na dahil dyan sa kalokohan mo. Lumakad paalis si Albert habang naiwan naman sa loob ng bahay si Noel. Patuloy ang pagpatak ng kanyang luha pero agad niya rin itong pinahid at pilit na pinatahan ang kanyang sarili. Nang makapasok sa loob ng kotse si Albert ay hindi niya pa ito agad pinaandar. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Doon ay tumatakbo sa isipan niya ang mga salitang binitiwan ng totoo niyang anak na si Noel. Napatingin siya sa apartment ni Noel at nakita niyang nagpatay na ito ng ilaw. Ang apartment na yun ay si Albert mismo ang kumuha para matuluyan ni Noel habang ito ay nag-aaral. Si Noel ay ang nag-iisa at totoong anak ni Albert na matagal na niyang tinatago sa kanyang pamilya. Bago pa kasi maikasal si Albert sa asawa niyang si Trina, ay nagkaroon siya ng kasintahan. Ito ay ang ina ni Noel na si Mira. Imbes na panagutan ni Albert ang nabuntis niyang si Mira ay mas pinili nito si Trina at iyon ang kanyang pinakasalan. Nang magtatlong taong gulang na ang batang si Noel ay hindi inaasahan ang pagpanaw ng ina nitong si Mira. Mula sa araw na yon ay ang tiyahin na ni Noel na si Rodessa ang nag-alaga sa batang lalaki. Nang malaman ni Albert ang tungkol sa pagpanaw ni Mira ay labis na awa ang nararamdaman niya para sa kanyang anak na si Noel, kung kaya't agad niya itong pinahanap. Doon din ay nagpakilala si Albert kay Noel bilang kanyang ama. Hindi nagkulang si Albert sa usaping pinansyal para sa anak niyang si Noel. Matindi ang suporta niya para dito at ginawa din niya ang lahat ng kanyang makakaya para lumaking may ama ang batang lalaki. Sa mga oras na pupuntahan ni Albert si Noel, ay sisiguraduhin niyang magagampanan niya ang pagiging ama niya sa bata. Kung kaya't matindi ang saya ng bata sa tuwing darating ang kanyang tatay. Pero sa paglaki ni Noel ay nandoon ang kanyang pagtataka
kung bakit palaging wala ang kanyang Papa Albert. Sinasabi na lang ng kanyang tiyahin na nagtatrabaho ito sa malayong lugar, kung kaya't bihira lang itong makadalaw sa kanya. Ngunit hindi nga naman talaga maiiwasan na malaman ni Noel ang katotohanan. Nang magkaroon siya ng muwang sa mundo ay doon niya rin naintindihan ang lahat. Doon niya nalaman na may ibang pamilya ang kanyang ama at tinatago siya nito sa totoo nitong pamilya. Inamin din naman ni Albert ang totoo sa anak niya ng magkamuwang na ito. Gayunpaman ay inintindi pa rin siya ng kanyang anak, kahit pa na masakit ito para sa binata. Buo pa rin ang suporta ni Albert kay Noel hanggang sa magkolehiyo ito. Sa katunayan ay pinasok niya pa si Noel sa eskwelahan kung saan nag-aaral din si Carmela. Kinuhanan niya rin ito ng apartment na matutuluyan. Sa araw nga na yon ay hindi akalain ni Albert na hahantong sila ng kanyang anak sa isang banta na maaaring sumira sa kanyang pamilya. Lahat ng yon ay dahil sa pangakong hirap si Albert na tuparin. Noon pa kasi niya sinasabi kay Noel na ipapakilala na niya ito sa lahat bilang kanyang anak. Ngunit hindi nga naman talaga ito madali para kay Albert. Natatakot siya na baka hindi siya maintindihan ng asawa niyang si Trina at tuluyan siya nitong iwanan. Ganun na lamang kamahal ni Albert si Trina. Isa sa patunay na sobrang mahal ni Albert si Trina ay hindi niya ito nagawang iwanan kahit pa na hindi siya mabigyan nito ng anak. Nang 5 taon na silang kasal ay doon sila nagdesisyon na mag-ampon. Doon nga ay kinuha nila mula sa isang ampunan ang isang batang babae na kanilang inalagaan, minahal at tinuring na parang isang totoong anak. At ang batang babae na ito ay walang iba kundi ang kasintahan ni Noel na si Carmela. Sige na, uuwi lang ako saglit sa apartment para magpalit ng damit tapos susunod na ako kagad dyan. Sambit ni Noel habang kausap ang pinsan niyang si Junie. Si Junie ang anak ng tiyahin ni Noel na si Rodessa na nakasama niya sa kanyang paglaki habang tinatago siya ng kanyang ama sa totoo nitong pamilya. Matapos makausap ni Noel ang kanyang pinsan, ay agad na niyang pinaandar ang kanyang motorsiklo. Nang makarating siya sa apartment na kanyang tinutuluyan ay napatigil siya nang makita niya ang isang tao na nakaupo sa isang bench na nasa harapan nito. Malaki ang ngiti nito sa binata. Napakunot ang noo ni Noel. "Carmela, anong ginagawa mo dito?" Sumagot naman ang dalaga. "Wala lang. Halos 1 linggo na kasi tayong hindi nagkikita dahil sa sobrang busy na rin natin sa school. Kaya naisipan ko na sorpresahin ka. May dala pala akong buko pie para sa'yo. Nagpunta kasi kami nila mama kahapon sa Candelaria." Saglit na natigilan si Noel at napakamot sa ulo. "Ano ka ba naman, Carmela? Bakit ba pabigla-bigla kang pupunta dito nang wala man lang pasabi sa akin?" Halata sa tono ni Noel ang inis ng mga oras na yon, na wala naman ang ngiti ng dalaga. "Hindi ka ba masaya na makita ako?" Napakamot naman sa ulo ang binata. "Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang na magsabi ka muna sa akin. Paano kung hindi ako umuwi dito sa bahay? E di magdamag kang naghintay dito." Sumagot naman si Carmela. "Tinatawagan na kasi kita mula pa kaninang umaga, pero hindi ka naman sumasagot sa mga text at tawag ko." Napabuntong hininga si Noel. "Sorry na. Sobrang busy lang talaga sa school. Mahirap talaga kapag graduating. Pasensya ka na." Niyakap ni Noel si Carmela. "Noel, gusto mo bang magpunta ngayon sa bahay? Nasabi ko kasi kay mama na baka doon tayo mag-dinner." Ilang segundo bago nakasagot si Noel. "Babe, gustuhin ko man sana pero may importanteng lakad kasi ako ngayon. Hinihintay ako ng mga kagrupo ko sa thesis namin. Marami kami tatapusin ngayon eh. Sa susunod na lang siguro. Halika na, ihahatid na muna kita sa inyo." Bahagyang napayuko si Carmela. "Ganun ba? Sige, naiintindihan ko naman. Dalhin mo na lang itong buko pie na ito para sa mga kagrupo mo, para kahit paano may merienda kayo." Kinuha ni Noel ang buko pie na bigay ng kanyang kasintahan at hinatid na nga niya ito pauwi sa kanila. Nandoon ang lungkot sa puso ni Carmela dahil na rin sa wala ng oras na binibigay sa kanya ang binata. Matapos pa siyang ihatid nito sa bahay ay agad-agad na rin itong umalis nang wala man lang paalam at pasabi. Pero iniintindi na lang ito ng dalaga dahil alam niya na nagsisikap si Noel para sa kinabukasan nilang pareho. Ganon kasi ang palaging dahilan sa kanya ng binata na kanya namang pinaniniwalaan.
Carmela? Maaga ka yatang umuwi ngayon. Akala ko ba may lakad kayo ni Noel? Sambit ng ina ni Carmela na si Trina. Naupo naman ang dalaga at napabuntong hininga. May importanteng lakad daw po kasi siya. Siguro aantayin ko na lang pong matapos ang finals week. Medyo busy din po kasi talaga si Noel ngayon. Sumabat naman sa usapan ang padre de pamilya na si Albert. Busy saan? Nakasisiguro ka bang pag-aaral talaga pinagkakabalhan niyang lalaking yan? Napatingin si Carmela sa kanyang ama. Pa, graduating student po si Noel. Nagtitesis din po sila. Ayaw ko naman po maghinala ng kung ano-ano. Doon ay mas naging seryoso naman si Albert. Pinapaalalahanan lang kita anak. Lalaki pa rin ang boyfriend mo. Ayaw ko lang na masaktan ka. Kaya mas magandang imulat mo ng mga mata mo habang maaga pa. Muling nagbuntong hininga ang dalaga. Pa, mabait po si Noel. Sabihin niyo nga po sa akin, ayaw niyo po ba talaga siya para sa akin? Sumagot naman si Albert. Hindi naman sa ayaw ko, pero aaminin ko sa iyo, wala akong tiwala dyan sa boyfriend mo. Sa nakikita ko, hindi kanya totoong mahal. Kaya kung ako lang masusunod, hindi ko nahahayaan pa na mas lumalim pa ang nararamdaman mo para sa lalaking yan. Hindi naman nagustuhan ni Carmela ang sinabi ng kanyang ama. Pa, huwag niyo naman pong pangunahan ang relasyon namin ni Noel. Mahal ko po siya. At alam kong mahal niya rin ako dahil yun ang sinabi niya sa akin. Napailing naman si Albert. Carmela, madaling magbitaw ng salita. Ang mahirap doon ay ang panindigan. Napaluha na lang si Carmela sa sobrang inis. Pa, bigyan niyo naman po ng pagkakataon si Noel para mas ipakilala sa inyo ang sarili niya. Mabait naman po yung tao. At nasasaktan po ako na hinuhusgahan niyo siya ng ganyan. Dito na po muna ako. Kailangan ko na po magpahinga. Padabog pa na tumayo si Carmela at agad na lumakad paakyat sa kanyang kwarto. Nagkatinginan naman ang mag-asawang sina Albert at Trina. Napabuntong hininga si Trina dahil sa mga sinabi ng kanyang asawa. Maging siya ay hindi niya nagustuhan ang mga sinabi ni Albert. Doon sa kwarto ay malalim ang paghinga ni Carmela. Pinilit niyang kalimutan ang mga panghuhusga ng kanyang ama sa kanyang kasintahan dahil anuman ang marinig niya tungkol dito ay mas naniniwala siyang mahal siya ni Noel. Sa isang maingay at matao na bar ay nagpunta ang binatang si Noel ng gabing yon. Akala namin di ka napupunta eh. Sambit ng pinsan ni Noel na si Junie. Bukod kay Junie ay nandoon din ang iba pang kaibigan ng binata. Nang maupo si Noel ay saka lang niya sinagot ang sinabi ni Junie. Pumunta kasi sa bahay si Carmela. Hinatid ko pa pauwi sa kanila para makahabol ako dito. Buko pay pala. Pulutanin niyo na lang to. Bahagyang tumawa naman si Junie. Saan naman galing to? Umuwi ka ba sa probinsya bago magpunta dito? Napailing na lang na natatawa si Noel sa biro ng kanyang pinsan. Binigayan ni Carmela kanina. Hindi naman ako kumakain ng ganyan kaya kainin niyo na lang. Nagpatuloy naman sa pang-aasar si Junie. Grabe, napakasweet talaga niyang girlfriend mo. Wala ka ba talagang balak seryosohin siya? Mukhang okay naman siya. Sumagot naman si Noel. Ano ka ba? Sa tingin mo, magagawa kong seryosohin ang ampon ni Papa? Sinabi ko naman na sa'yo na ginagamit ko lang siya para makaganti sa tatay ko. Kung nakita mo lang sana yung reaksyon ni Papa nang makita niya na ako yung boyfriend ng ampon niya. Napaka-priceless. Napatingin si Junie ng seryoso sa kanyang pinsan. Hindi ka ba nakukonsensya sa ginagawa mo? Mabait si Carmela. Sa dami ng lalaki sumubok na diskartehan siya. Ikaw lang ang nagwagi. Ano sa palagay mong mararamdaman niya kapag nalaman niyang ginagamit mo lang siya? Nainis naman na si Noel. Pwede ba? Wag na muna natin siya pag-usapan. Ayoko masira ang gabi ko. Teka, nasaan na ba si Bianca? Akala ko ba nandito siya? Nang ilibot ni Noel ang kanyang paningin ay doon niya nakita ang babae na kanyang hinahanap. Naupo ang babae sa tabi niya at agad naman itong inakbayan ng binata. Si Bianca ay ang ex-girlfriend ni Noel. Nasa 2 taon niya din itong naging kasintahan bago sila nito magkahiwalay. Si Bianca ang nakipaghiwalay kay Noel sa kadahilanang gusto niyang maging maayos muna ang buhay ng binata. Gayunpaman ay si Bianca pa rin ang natatanging nagugustuhan ni Noel. Ang pakikipagrelasyon niya kay Carmela ay ang kanyang tanging paraan
para takutin at mapaghigantihan ng kanyang ama. Matindi ang galit ni Noel sa kanyang tatay na si Albert. Kahit pa nga nasuportado siya nito sa usaping pinansyal, ang lahat ng luho ni Noel ay naibibigay ng kanyang ama, pero hindi ito sapat para sa binata. Ang gusto lang kasi ni Noel ay ang mailantad na sa lahat na siya ay anak ng kanyang tatay. Pero dahil nga sa hindi ito magawa ni Albert, humantong na siya sa pagkakataon na gumamit siya ng taong walang kinalaman sa kanyang nararamdaman. Hindi niya mahal si Carmela, pero ito ang ginamit niya para makuha ang kanyang kagustuhan. Pumasok si Noel sa tahimik na buhay ni Carmela. Pumasok siya sa buhay ng isang dalaga na kasalukuyan ay unti-unti nang lumalalim ang pagmamahal para sa kanya. Alas 11 na ng gabi nang matapos ang kasiyahan nila Noel kasama ang kanyang mga kaibigan. Nag-offer pa ang binata sa ex-girlfriend niyang si Bianca na ihatid ito pauwi sa kanila. Hindi naman nag-atubili si Bianca na sumama. Napapailing na lang ang dalaga nang dalhin siya ni Noel sa apartment na tinutuluyan nito. Anong ginagawa natin dito sa apartment mo? Akala ko ba ihahatid mo ako pauwi sa amin? Natatawang tanong ni Bianca. Malaki naman ang ngiti ni Noel na inakbayan si Bianca at lumakad na nga sila papasok sa loob ng apartment. Anong masama kung dinala kita dito? Dati naman na natin tong ginagawa kapag lumalabas tayo, di ba? Masyado nang late kaya mas mabuting dito ka na matulog. Natawa na lang ulit si Bianca dahil alam na niya ang gusto ng dati niyang kasintahan. Hanggang sa hinatak na nga siya ni Noel at agad na hinalikan. Hindi naman pumalag ang dalaga hanggang sa maihiga na siya nito sa kama. Nag-alis ng pangitaas na damit ang binata. Muli na sana niyang hahalikan si Bianca pero bigla na lamang umiwas ang dalaga. Doon ay nagtanong si Noel. Bakit babe? Anong problema? Huminga ng malalim si Bianca at bumangon siya. Sa totoo lang, hindi tama na gawin pa natin yun Noel. Nasabi na sa akin nila Patricia na may girlfriend ka ng bago. Siya si Carmela, di ba? Second year student ng College of Liberal Arts. Umalma naman si Noel. Pero babe, hindi naman ako seryoso sa kanya. Mahirap ipaliwanag sa ngayon pero gusto kong malaman mo na ikaw pa rin ang mahal ko. Si Carmela, may malalim na dahilan kung bakit ko siya niligawan. Pero wala akong nararamdaman para sa kanya. Napaiwas ng tingin si Bianca. Kahit ano pa yung dahilan mo, tapos nang sa atin Noel. Hinawakan pa ni Noel ang kamay ng dalaga. Pwede naman natin simulan ulit, di ba? Alam kong mahal mo pa rin ako. Agad-agad, makikipaghiwalay ako kay Carmela kung yun ang gusto mo. Kasi ikaw talagang mahal ko hanggang ngayon, Bianca. Inangat ni Noel ang mukha ni Bianca. Hahalikan na sana niyang muli ito pero tumayo na ang dalaga. Kailangan ko nang umuwi, Noel. Magkita na lang tayo bukas sa school. Pipigilan pa sana ito ng binata pero nagtuloy-tuloy na itong lumabas ng apartment. Bianca, bumalik ka dito. Maniwala ka sa akin. Ikaw pa rin ang gusto ko. Pero hindi na nagpaawat pa si Bianca. Agad itong sumakay sa isang taxi na dumaan sa kalsada. Napasuntok na lang si Noel sa pinto dahil sa halo-halong emosyon tulad na lang ng pagkadismaya at idagdag pa dito ang pagkabitin sa tawag ng kanyang pagkalalaki. Hating gabi na ay abala pa rin si Carmela sa pagre-review para sa kanyang exam kinabukasan sa school hanggang sa bigla na lamang tumunog ang kanyang phone. Nakita niyang tumatawag si Noel kaya agad niya rin itong sinagot. Babe, hating gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ni Carmela. Sumagot naman si Noel mula sa kabilang linya. Hindi ako makatulog eh. Pwede bang magkita tayo? Saglit na natigilan ng dalaga. Pero Noel, gabing-gabi na. Sigurado mapapagalitan ako ni Papa oras na malaman niyang tumakas ako ng ganitong oras. Nagbuntong hininga si Noel. Hindi mo ba talaga ako kayang pagbigyan? Sumilip ka sa bintana mo. Nandito ako sa labas. Sa pagsilip na ginawa ni Carmela ay nakita niya ngang nasa labas ng kanilang bahay ang binata at nakasakay ito sa kanyang motorsiklo. Wala nang nagawa pa si Carmela. Kaya lumabas na siya ng bahay para harapin ito. Noel, ano ka ba naman? Oras na malaman ni Papa na nandito ka ng ganitong alanganin na oras. Lalong mapupursige yun na layuan kita. Napairap naman ang binata. Alam mo yung tatay mo? Napakadiktador.
Akala mo siyang nakakalam ng lahat ng tama. Halika, may pupuntahan tayo. Binuhay ni Noel ang kanyang motorsiklo pero nag-alangan pa na sumama ang dalaga. Naging mapilit naman si Noel. Tara na babe, sayang ang oras. Napabuntong hininga si Carmela at doon ay sumakay na rin siya sa motorsiklo para sumama sa binata. Hindi akalain ni Carmela na dadalhin siya ni Noel sa apartment na tinutuluyan nito. Anong ginagawa natin dito sa apartment mo? Tanong ng dalaga. Hinatak naman ni Noel si Carmela papasok sa loob ng bahay. Huwag ka nang maraming tanong. Ihahatid naman kita pa uwi sa inyo mamaya. Sa pagpasok nila sa loob ay dumiretso sila sa kwarto. Doon ay humawak si Noel sa bewang ng kanyang kasintahan at agad itong hinalikan sa labi. Sa una ay hindi pumalag si Carmela. Pero marahan niyang pinigilan ang binata nang maramdaman niyang mas naging mapangahas ang halik nito sa kanya. Saglit na natigilan si Noel. Hinaplos niya ang pisngi ni Carmela at tinitigan ito sa mata. Bakit? Akala ko ba mahal mo ko? Bakit ngayon parang hindi mo ko magawang mapagbigyan? Malalim ang paghinga ni Carmela. Pero Noel, natatakot ako. Natatakot ako sa maaaring mangyari oras na gawin natin ang gusto mo. Kailangan ba talagang humantong agad tayo sa ganito? Nagbuntong hininga si Noel. Anong masama doon? Mahal naman natin ang isa't isa. Pagbigyan mo na ako. Hahayaan mo bang mangulila ako sa iyo ngayong gabi? Ano ba ang totoo? Mahal mo ba talaga ako? Ilang segundo bago sumagot si Carmela. Hindi naman kita sasagutin kung hindi kita mahal, di ba? Napangiti naman si Noel. Yun naman pala eh. Hindi mo na kailangan mag-alangan pa. Huwag kang matakot. Akong bahala sa iyo. Hindi kita sasaktan. Tumango naman si Carmela at doon ay muli siyang hinalikan ni Noel sa labi. Malalim pa rin ang paghinga ni Carmela nang ihiga siya ni Noel sa kama. Doon ay mas lalo pa ngang tumindi ang kanyang kaba nang mag-alis ng damit si Noel bago siya muling hinalikan. Hindi na napansin pa ni Carmela na isa-isa na rin palang naalis ng binata ang kanyang mga saplot. Matindi man ang kaba ng dalaga, pero hindi na niya inawat pa ang kanyang kasintahan. Sa sobrang pagmamahal niya dito ay binigay niya ang kagustuhan ng binata. Doon sa apartment ni Noel ay unang naranasan ni Carmela ang isang makamundong bagay na nagsilbing pruweba na kaya niyang isakripisyo ang kanyang dignidad para sa lalaking mahal na mahal niya. Matapos ang kaganapan ay tulala si Carmela habang nakasandal sa headboard ng kama. Nakatakip sa kanyang katawan ng isang puting kumot. Ng mga oras na yon ay isa-isa naman nang sinusuot ni Noel ang kanyang mga damit. Napatingin siya kay Carmela at nakita niyang tulala lang ito. Si Noel ang dumampot sa damit ni Carmela at inabot ito sa dalaga. Magbihis ka na. Ihahatid na kita pa uwi sa inyo. Hindi naman na nakasagot pa si Carmela. Sinunod din niya agad ang utos ng binata. Hanggang sa ihatid ni Noel si Carmela ay nanatiling tahimik ito. Noel, magkikita ba tayo bukas sa school? Tanong ni Carmela nang makarating na sila sa tapat ng kanilang bahay. Sumagot naman si Noel. Titingnan ko. May plano kasi kami ng mga kabarkada ko na dumayo ng basketball doon sa kabilang barangay. Napaiwas ng tingin si Carmela. Isang linggo na tayong hindi lumalabas na tayong dalawa lang ang magkasama. Napakamot naman sa ulo si Noel at halata ang inis sa pagkatao nito. Ano ba? Kaya nga sinundo kita ngayong gabi, di ba? Bahagyang napayuko ang dalaga. Pero Noel, hindi naman yun ang gusto kong mangyari. Nagbuntong hininga ang binata. Oo na, ako naman talaga may gusto nun eh. Sige na, pumasok ka na sa loob at baka magising pa ang papa mo. Papaandarin na sana ni Noel ang kanyang motorsiklo nang humawak pa saglit sa kanyang braso ang dalaga. Noel, gusto kong malaman mo na ginusto ko rin ang nangyari kanina. Ginusto ko kasi sobrang mahal na mahal kita. Pumayag ako kasi alam kong yun ang magpapasaya sa iyo. At ayaw kong mawala ka sa akin. Sumagot naman si Noel. Ano ba naman drama yan, Carmela? Oo na, mahal mo ko at mahal kita. Mahal natin ang isa't isa. Pumasok ka na doon at baka mahuli pa tayo dito. Aalis na ako. Agad naman nang pinaandar ni Noel ang kanyang motorsiklo. Sinundan lang ulit ito ng tingin ni Carmela. Muli ay naramdaman ng dalaga ang malamig na trato sa kanya ni Noel. Nasasaktan man siya pero
Paulit-ulit niya pa rin pinapaniwala ang kanyang sarili na totoong mahal siya ng binata. Sa sumunod na linggo ay isang outing ang pinuntahan ni Noel kasama ang kanyang mga kaibigan. Sinama niya rin ang kasintahan na si Carmela ng araw na yon. Wala sanang plano na isama ni Noel si Carmela, pero ang pinsan ni Noel na si Junie ang nag-imbita dito. Sa huli ay napilitan na nga lang ang binata. Sa isang kotse sumakay si Noel kasama sina Carmela, Junie at isa pang lalaking kaibigan. Gamit nila ang kotse na pag-aari ng ama ni Junie. Nang makarating sila sa resort ay naabutan na nga nila doon ang iba pa nilang kaibigan. Masaya si Carmela na makilala ang mga kaibigan ni Noel. Pero mahahalata rin na hindi proud si Noel na ipakilala sa mga ito ang kanyang kasintahan. Napatigil si Noel nang makita niyang nandoon din ang dating kasintahan na si Bianca. Bumulong naman ang binata sa kanyang pinsan. Junie, bakit hindi mo sinabi sa akin na kasama pala si Bianca? E di sana hindi ko sinama si Carmela. Kahit kailan, palpak ka talaga magplano. Nandoon ang inis sa pagkatao ni Noel ng sandaling yon. Napapailing na lang na tumawa si Junie sa init ng ulo ng pinsan niyang si Noel. Lumapit pa sa kanila ang isa nilang kaibigan. Pare, sa room 205 kayo tutuloy ni Carmela. Teka, nasa na ba ang girlfriend mo? Hindi naman sinagot ni Noel ang kanyang kaibigan. Kinuha niya dito ang susi at lumakad na papasok sa loob ng hotel nang hindi man lang hinahanap si Carmela. Hanggang sa lumapit na rin sa kanya ang dalaga. Babe, nakausap ko yung isang staff ng resort. Yung simbahan na nadaanan natin kanina, may misa daw doon bukas. Magsimba tayo doon bukas para makapasyal na rin tayo doon sa bayan. Hindi pinansin ni Noel ang dalaga hanggang sa makapasok sila sa kwarto. Muling nagsalita si Carmela. Hindi mo ba gusto ang ideya ko? Doon ay lumabas na nga ang init ng ulo ng binata. Ano ba naman Carmela? Nandito tayo para mag-relax. Kung gusto mong magsimba bukas, magsimba ka mag-isa. Kailangan ba sa lahat ng oras sasamahan kita? Saglit na napatigil si Carmela. Wala naman akong sinasabing ganun. Sige, ako na lang ang magpupunta mag-isa bukas sa bayan. Napairap naman si Noel. Ayusin mo na mga gamit natin. Para naman ikatuwa ko na sinama kita dito. Nilapag lang ni Noel sa lapag ang kanyang gamit, tapos ay lumabas na rin agad ito ng kwarto. Kinuha naman agad ni Carmela ang gamit ni Noel. Doon ay napaupo siya sa gilid ng kama at napailing na lang sa ugaling pinakita sa kanya ng binata. Kinagabihan ay nagkaroon ng kasiyahan doon sa resort ang mga magkakaibigan. Sandamukal na alak ang kanilang ininom, na tila hanggang kinabukasan ay hindi nila basta-basta mauubos. Katabi ni Noel si Carmela na umiinom lang ng juice dahil hindi naman niya gawain ang mag-inom ng alak. Masayang nakikinig si Carmela sa kwentuhan doon sa inuman, kung minsan ay siya pa ang tinatanong ng mga ito. Naging maayos ang pakikitungo kay Carmela ng lahat ng kaibigan ni Noel at masaya naman silang makasama ang dalaga. Bandang 11:00 ng gabi ay patuloy pa rin ang lahat sa masayang kwentuhan at inuman. May iilan din sa kanilang mga kasama ang nagpaalam na para matulog. Saglit na tumayo si Carmela at lumayo sa mga kasama nang makitang tumatawag ang kanyang ina na si Trina. Anak, kamusta dyan? Maghahating gabi na. Bakit hindi ka pa rin natutulog? Sumagot naman si Carmela. Ayos naman po ako dito ma. Medyo nagkakasiyahan po kasi sila Noel at mga kaibigan niya. Pero yayayain ko na rin po siyang matulog maya-maya. Galit pa rin po ba si Papa na sumama ako kay Noel? Muli namang nagsalita si Trina. Hayaan mo na muna ang papa mo. Maiintindihan niya rin ang lahat na kung minsan, kailangan mo rin talaga mag-relax at magpahinga. Bukod doon, alam ko naman na hindi ka pababayaan ni Noel. Matapos makausap ni Carmela ang kanyang nanay ay lumakad na siya pabalik sa kanyang mga kasama. Pero sinalubong na siya ni Noel. Saan ka ba galing? Bakit bigla ka nawawala? Sumagot naman si Carmela. Tumawag lang kasi si Mama. Noel, medyo naparami na yata yung ininom mo. Pwede bang matulog na tayo? Tiningnan ni Noel ng seryoso ang dalaga. Maya-maya na, tara na muna doon. Inakbayan pa ni Noel si Carmela para dalhin doon sa inuman. Pero agad na umalma ang dalaga. Pero Noel, lasing na lasing ka na.
Hindi ka na nga makalakad ng diretso. Pwede naman kayong mag-inom ulit bukas, di ba? 3 araw naman tayo dito sa resort. Tara na muna at matulog. Halata namang nainis ang binata. Ano ba naman, Carmela? Sinabi ko na nga ayaw ko pang matulog. Sinama kita dito para samahan ako magsaya at hindi para pigilan ako sa gusto kong gawin. Sumalungat naman doon si Carmela. Hindi sa pinipigilan kita, Noel. May bukas pa naman para dyan. Doon ay hindi na iwasan ni Noel na makapagtaas ng boses at kinabigla naman ng dalaga. Ano ba? Alam mo kung alam ko lang na ganyan kang kukulitin ako? E di sana hindi na kita sinama. Nakakasira ka sa bakasyon ko, Carmela. Kung gusto mong matulog, matulog ka mag-isa. Mas mabuti pa nga't doon ka na lang sa kwarto. Doon ka na lang magkulong hanggang sa matapos ang bakasyon natin dito. Nakakasira ka ng araw. Hindi na nakasagot pa si Carmela. Labis siyang natigilan sa mga salitang binitiwan ng kanyang kasintahan. Halata naman ni Noel ang pangingilid ng luha ni Carmela sa mga mata nito. Umirap si Noel at agad na ring tinalikuran ng dalaga. Doon ay hindi na napigilan pa ni Carmela ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Pero ayaw niyang ipakita ito sa kahit na sino. Huminga siya ng malalim at pilit na pinatahan ang kanyang sarili. Bago pa makabalik si Noel doon sa inuman ay lumingon pa siya saglit kay Carmela at nakita niya naglalakad na ito papasok sa hotel. Lumapit kay Noel ang isa nilang kaibigan na si Joshua. Pare, anong nangyari kay Carmela? Nasalubong ko siya at parang nagpapahid siya ng luha. May problema ba? Umiwas naman ang tingin si Noel. Wala naman pare, huwag niyo na lang siyang pansinin. Hayaan na lang natin siya at mag-inom na lang tayo. Uminom si Noel sa bote ng alak na hawak niya. Nagkatinginan naman sina Juni at Joshua at doon ay hindi nila maiwasan na maawa para kay Carmela. Hindi rin nila naiwasan na makaramdam ng galit kay Noel dahil sa nakikita nilang pakikitungo nito sa mabait na dalaga. Hindi na malaya ni Carmela na mahigit 1 oras na pala siyang nakatulog doon sa kwarto. Saglit siyang nagising at napag-alaman na wala pa rin doon ang kasintahan na si Noel. Kaagad na bumangon si Carmela para sumilip sa terasa. Doon niya natanaw na wala ng tao na nandoon malapit sa pool kung saan naganap ang inuman ng magkakaibigan. Doon ay napaisip si Carmela sa kinaroroonan ng binata. Nagtanong pa si Carmela sa isang staff ng resort na kasalukuyang naglilinis ng makalat na mesa. Nasabi nito na kanina pa nga nagpasukan sa kani-kanilang mga kwarto ang kanyang mga kasama. Minabuti ni Carmela na hanapin na lang si Noel. Hanggang sa napadpad siya banda sa dalampasigan. Doon ay natigilan siya nang makitang magkasama sina Noel at Bianca. Sinandal pa ni Noel si Bianca sa isang poste at agad na hinalikan sa labi. Tila napako si Carmela sa kanyang kinatatayuan dahil sa kanyang nakita. Maging si Bianca ay natigilan sa ginawa ng dati niyang kasintahan. Noel, ano ba? Sambit ni Bianca na marahang tinulak ang binata. Tumumba si Noel sa buhanginan at mabilis na nawala ng malay dahil na rin sa sobrang kalasingan. Noel? I'm sorry. Ayos ka lang ba? Kaya mo pa bang bumangon? Hindi naman na sumagot ang binata hanggang sa lumapit na sa kanila si Carmela para gisingin si Noel. Noel, lasing na lasing ka na. Halika na. Pumasok na tayo sa kwarto. Hindi pwedeng dito ka matulog. Saglit na napadilat si Noel at nang makita niyang si Carmela ang bumungad sa kanya, ay marahan niya itong tinabig. Napaupo naman si Carmela sa buhanginan dahil sa ginawa ng binata. Napayuko si Carmela at napabuntong hininga na lamang hanggang sa nakita niya ang isang kamay. Kamay ito ni Bianca na kinapitan niya para siya ay makatayo. Matipid na ngumiti si Bianca. Pasensya na, hindi ko sinasadyang maitulak si Noel. Sobrang kulit na kasi niya. Ganyan kasi talaga siya kapag nalalasing. Sumagot naman si Carmela. Ayos lang. Kahit sino namang babae. Gagawin yun kapag basta-basta na lang hinalikan. Matapos niyon ay pinilit ni Carmela na maibangon si Noel at inalalayan niya itong makapasok sa kwarto. Nang makapasok sa kwarto sina Noel at Carmela ay may kumatok pa sa pinto. Bumungad kay Carmela si Bianca. Naiwan ni Noel itong cellphone niya. Baka kasi hanapin niya agad bukas ng umaga. Matipid na ngumiti si Carmela. Maraming salamat Bianca.
Ako na ang humihingi ng pasensya sa ginawa ni Noel kanina. Napabuntong hininga naman si Bianca. Carmela, yung nakita mo kanina, hindi ko ginusto yun. Mula nang malaman ko may girlfriend na si Noel, iniwasan ko na siya. Ayaw kong pag-isipan mo ko ng masama. Sa totoo lang nga, bilib na bilib ako sa iyo eh. Kasi sa kabila ng hindi magandang trato sa iyo ni Noel, nandyan ka pa rin para sa kanya. Talagang mahal na mahal mo siya, no? Bahagyang napayuko si Carmela. Magbabago pa naman siguro siya at naniniwala akong darating ang pagkakataon na yun. Kaagad rin na nagpaalam si Bianca. Bago pa matulog si Carmela ay pinalitan niya pa muna ng damit ang binata dahil na rin madumi na ang suot nito. Nang tumabi na siya dito para matulog ay pinagmasdan niya ang muka ng binata. Alam niyang mahal niya si Noel pero hindi niya rin maitatanggi na nasasaktan na siya sa mga ginagawa nito. Alas 10 na ng umaga nang magising kinabukasan si Noel. Bumungad sa kanya si Carmela na kasalukuyang pinupunasan ng basang towel ang kanyang katawan. Napatigil ang dalaga sa kanyang ginagawa nang makitang gising na ang binata. Babe, gising ka na pala. Sandali lang, may hinanda akong cup noodles para sa'yo. Humigop ka muna ng sabaw para mainitan ang sikmura mo. Napabangon si Noel at sumandal sa headboard habang nakatingin kay Carmela. May pagtataka sa isipan ng binata ng umagang yon. Sa muling paglapit sa kanya ni Carmela ay dala na nito ang pagkain. Kainin mo na ito habang mainit pa. Tumango naman si Noel pero hindi niya inalis ang tingin niya kay Carmela. Noel, may problema ba? Umiling naman si Noel. Wala. Akala ko ba magsisimba ka ngayong umaga? Matipid nang umiti si Carmela. Hindi na muna ako nagsimba. Baka kasi kailanganin mo ng kasama dito. Doon ay saglit na natigilan si Noel. Tumayo rin agad si Carmela. Sandali lang, ikukuha kita ng tubig. Habang nakuha si Carmela ng malamig na tubig ay hindi naalis ni Noel ang kanyang paningin sa dalaga. Matindi ang kalasingan niya sa nagdaan na gabi at iilan na lamang ang kanyang natatandaan. Isa sa kanyang naaalala ay nang mapagsalitaan niya ng hindi maganda si Carmela. Pero hindi makapaniwala si Noel na sa kabila ng masasakit na salita na kanyang sinabi ay nanatili itong naroon at matindi ang pag-aasikaso sa kanya. Doon na lamang muli naranasan ni Noel na may taong nag-aasikaso sa kanya. Huli niya itong naranasan noong 10 taong gulang siya. Nagkasakit siya noon at ang ama niyang si Albert ang nag-asikaso sa kanya. Hindi siya makapaniwala na muli niya pa itong mararanasan mula sa babaeng kanya lamang pinaglalaruan. Doon ay nasabi ni Noel na naging maayos ang pagpapalaki ng kanyang ama sa ampon na si Carmela. Nilapag ni Carmela ang isang basong tubig sa mesa na nasa tabi ng kama at binuksan ang bintana na nagbigay liwanag sa buong kwarto. Napabuntong hininga na lamang si Noel. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Doon niya mas nakita ang kabutihan sa puso ng dalaga. Gusto mo bang kumuha ko ng gamot para mas mabilis mawala ang sakit ng ulo mo? Napaiwas ng tingin si Noel. Hindi na. Maayos naman na ang kalagayan ko. Ngumiti naman si Carmela. Sila Junie pala. Nandoon ngayon at nagsiswimming sa pool. Pinuntahan ka nila dito kanina kaya lang tulog ka pa. Pumunta ka na lang siguro doon pagkatapos mong kumain. Ayos lang naman ako dito sa kwarto mag-isa. Saglit pa na napatitig si Noel sa dalaga at tumango na lang siya. Habang kumakain si Noel ay hindi niya maalis ang mga mata niya kay Carmela na nakaupo lang sa gilid ng kama at nakatanaw sa malawak na karagatan na nasa labas ng bintana. Napatigil si Carmela nang humawak sa kamay niya ang binata. Agad niya rin itong tinanong, Noel, anong problema? Agad din na binitiwan ni Noel ang kamay ni Carmela at umiwas siya ng tingin. Wala, pasensya na. Pinagpatuloy naman na ni Noel ang pag-ubo sa kanyang pagkain habang paminsan-minsan na sumusuliyap sa kanyang kasintahan. Matapos kumain ni Noel ay agad din siyang lumabas sa kwarto. Doon sa pool ay nakita niya ang kanyang mga kaibigan na masayang nagsiswimming. Noel, tara na dito. Ang sarap ng tubig dito sa pool. Anyaya pa sa kanya ng isa niyang kaibigan. Ngumiti lang si Noel at tumango.
hanggang sa napatigil siya nang makita niyang palapit sa kanya si Bianca. Noel, kamusta ang pakiramdam mo? Siguradong ang lakas ng hangover mo ngayon. Sumagot naman ang binata. Ayos naman ako. Bianca, sobrang nalasing ako kagabi. Kung ano man yung nagawa ko. Pasensya ka na ha. Bahagyang tumawa naman si Bianca. Huwag mo nang isipin yun. Tara, mag-swimming na tayo. Matipid na ngumiti si Noel. Sige lang, hinahanap ko kasi si Carmela. Nakita mo ba siya? Ngumiti naman si Bianca. Si Carmela ba? Halika, nakita ko siya. Humawak si Bianca sa braso ni Noel at dinala niya ito malapit sa dalampasigan. Doon ay nakita ng binata ang kasintahan niyang si Carmela. Nakaupo lang itong mag-isa sa buhanginan at nakatanaw lang sa malawak na karagatan. Niyaya ko siyang mag-swimming kanina pero mamaya na lang daw. Noel, nararamdaman mo ba na sobrang mahal ka niyang girlfriend mo? Saglit na natigilan si Noel sa kanyang narinig. Hindi niya nagawang makasagot bagkos ay napabuntong hininga na lamang siya. Muli namang nagsalita si Bianca. Ako kasi, ramdam na ramdam ko. Kagabi nung lasing na lasing ka, pinilit ka niyang akayin para lang makapunta doon sa kwarto niyo. Kita ko rin ang sobrang pag-aalala niya sa iyo. Sa totoo lang, tama ang sabi nila Gino. Maswerte ka kay Carmela. Alam mo ba na sa dami-dami nang nanligaw daw sa kanya, ikaw lang ang pumasa. I can say na wala ka nang hahanapin pa sa kanya. Mabait, maganda, tapos matalino. Iba rin ang pag-aalaga niya sa iyo, Noel. Isa ako sa manghihinayang kung pakakawalan mo pa ang katulad niya. Sige na, dito na muna ako. Lumakad naman na pabalik sa pool si Bianca. Sinundan lang ito ng tingin ng binata at sobra siyang natigilan sa mga sinabi nito. Mag-isa lang doon sa dalampasigan si Carmela habang nakatanaw sa malawak na karagatan. Marami ang tumatakbo sa kanyang isipan. May mga bagay na nagbibigay sa kanya ng kalungkutan. Pero ng mga oras na yon ay mas pinili niyang isipin ang mga bagay na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Sa pagmumuni-muni ni Carmela ay napatigil siya nang maupo ang isang tao sa tabi niya. Nang lingunin niya ito ay nakita niya si Noel. Hindi siya agad nito kinausap. Bagkus ay tumingin lang din ito sa tanawin na nasa kanilang harapan. Si Carmela naman na ang bumasag sa katahimikan. Bakit hindi ka sumama dun kala Juni? Kanina ka pa nila hinahanap. Ayos lang naman ako dito mag-isa, Noel. Sumagot naman si Noel. Mas gusto ko dito eh. Ikaw, bakit nag-iisa ka dito? Bahagyang tumawa si Carmela. Medyo nabagot lang ako dun sa kwarto. Gusto ko lang lumanghap ng sariwang hangin. Diretso pa rin na nakatingin si Noel sa karagatan. Kung sa bagay, kailangan mo nga yan. Kailangan mo lumanghap ng sariwang hangin para kahit paano makahinga ka mula sa katoksikan ko. Napatingin si Carmela sa binata at napabuntong hininga naman ito. Carmela, hindi mo man aminin sa akin pero alam kong nasasaktan ka sa mga trato ko sa iyo mula pa nung nakaraan. Pasensya ka na ha. Napangiti naman ang dalaga. Wag mo nang isipin yun. Masaya pa rin naman ako sa ating dalawa eh. Hindi naman yun magiging dahilan para bumitaw na lang ako basta-basta sa relasyon natin. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng binata. Minsan nga, gawin mo namang magalit sa akin oh. Baka sa ganang paraan, matauhan ako. Bahagyang natawa si Carmela. Matauhan saan? Sumagot naman si Noel. Matauhan mula sa kagaguhan ko. Matipid na ngumiti si Carmela at kinuha ang isang kamay ni Noel. Napatingin naman ang binata sa kanya. Hindi ka naman gago, Noel. Aaminin ko na madalas nasasaktan ako sa mga trato mo sa akin. Pero nasanay na rin naman na ako eh. Umaasa na magbabago pa rin ang lahat at babalik tayo sa dati. Ngumiti si Noel at tumango. Pareho nilang binalik ang kanilang mga paningin sa dagat. Muli namang nagsalita si Carmela at sa mga oras na yon ay may bakas na ng ngiti sa kanyang labi. Pwede mo na akong iwan dito, Noel. Promise, ayos lang talaga ako. Puntahan mo na muna mga kaibigan mo. Ilang segundo pa bago nakasagot ang binata. Pwede bang dito na lang muna ako? Dito na lang muna tayo. Pwede bang sulitin natin ang mga oras na to na tayong dalawa lang? Napatingin si Carmela kay Noel.
Ngumiti naman ito sa kanya. Saka nga pala, nakausap ko kanina yung isang staff ng resort. Ang sabi niya sa akin, may misa daw bukas sa simbahan doon sa bayan. Tumango naman si Carmela. Mabuti naman kung ganun. Gusto ko talaga makapagdasal sa simbahan na yun. Ngumiti naman ang binata. Huwag ka mag-alala, sasamahan kita. Dalawa tayong magsisimba. Gusto mo ba yun? Saglit na napatigil si Carmela. Sigurado ka ba, Noel? Ayos lang naman sa akin kahit mag-isa lang ako. Nahiga si Noel sa buhanginan at tumingin sa kalangitan. Sasamahan na kita. Ano pa't naging boyfriend mo ko kung hayaan kita mag-isa? Napatingin si Carmela sa kanyang kasintahan at doon ay unti-unting namutawi sa kanya ang isang matamis na ngiti. Nahiga siya sa tabi ni Noel at naramdaman na lang niya na mahigpit na hinawakan ni Noel ang kanyang kamay, tapos ay ngumiti rin ito sa kanya. Pareho silang nakatingin sa kalangitan at parehong naguguluhan sa mga pangyayari. Hindi maintindihan ni Carmela kung bakit tila nag-iba ang trato sa kanya ng binata. Habang si Noel ay naguguluhan kung bakit tila may kakaibang galak siyang nararamdaman sa kanyang puso habang nasa tabi niya ang dalaga. Kinabukasan ay magkasama nga sina Noel at Carmela na nagsimba doon sa bayan. Nang araw na yon ay walang pag-aatubili ang binata na samahan ng kanyang kasintahan. Masaya rin naman ang dalaga dahil isa sa pangarap niya ang makasama si Noel sa pagsisimba. Saan tayo mamamasyal pagkatapos nito? Bulong ni Noel ng kasalukuyang nagmimisa. Sinita naman ni Carmela ang binata. Noel, huwag kang maingay. Makinig ka sa sermon ni Father. Napanguso naman si Noel. Hindi naman ako maingay eh. Bumubulong lang naman ako. At saka nakikinig naman ako. Sumagot naman si Carmela. Paanong nakikinig? Kasalukuyang nagbimisa tapos bulong ka ng bulong. Napakamot na lang sa ulo si Noel. Ang sungit naman ng babe ko. Parang nagtatanong lang eh. Nang mapatingin si Carmela kay Noel ay para itong bata na nagtatampo. Nagpipigil na lang ng tawa si Carmela at doon ay natawa na lang din si Noel. Doon sa candle area sunod na nagtungo ang magkasintahan. Nagsindi ng 3 pirasong kandila si Carmela habang si Noel ay pinapanood lang siya sa kanyang ginagawa. Babe, para saan ba yung kandila? Namatayan ba kayo? Nagtatakang tanong ni Noel. Napakunot ang noo ni Carmela. Hindi. Nagsindi ako ng kandila para sa mga dasal ko. Pwede kang humiling kay Lord o kaya pwede ka rin magpasalamat. Tumango naman ang binata. Ano naman ang pinagdadasal mo? Ngumiti naman ang dalaga. Siyempre, yung pamilya ko, yung mamahal ko sa buhay, tapos yung pag-aaral ko at mga pangarap ko. Hanggang sa pinikit na ni Carmela ang kanyang mga mata at sinimulang manalangin. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata ay nakita niyang wala na sa tabi niya si Noel. Nilibot niya ang kanyang paningin at nakita niya itong kumuha rin ng ilang piraso ng kandila. Bumalik si Noel sa tabi ni Carmela at nagsindi rin ng kandila na kanyang kinuha, tapos ay agad din na nanalangin. Hindi naman naiwasan ni Carmela ang mapangiti habang pinapanood ang kanyang kasintahan na taimtim na nagdadasal. Matapos magdasal ni Noel ay umakbay siya kay Carmela at mabilisan pa itong hinilikan sa pisngi. Nagtanong naman ang dalaga. Ano naman ang pinagdasal mo? May mga hiniling ka ba sa Diyos? Sumagot naman ang binata. Wala naman. Nagpasalamat lang ako. Nagpasalamat lang ako kasi binigay niya na sa akin yung taong alam kong hindi ako iiwan kahit na anong mangyari. At yung tao na wala na rin akong balak iwanan pa. Saglit na napatigil ang dalaga sa kanyang narinig hanggang sa unti-unting namutawi sa kanya ang isang matamis na ngiti. Hinawakan ni Noel na mahigpit ang isang kamay ni Carmela at sabay nga silang lumakad palabas ng simbahan. Hindi pa nga agad bumalik doon sa resort sina Noel at Carmela. Doon sa magagandang tanawin sa bayan ay pumasyal pa ang magkasintahan. Marami silang pagkain ang tinikman habang namamasyal. Napupuno ng masasayang ngiti at tawanan ng kanilang mga labi habang sila ay magkasama. Sa mahigit 3 buwan na magkarelasyon nila Noel at Carmela ay doon lang ulit naramdaman ng dalaga ang pagkakaroon ng boyfriend. Sa isang park kung saan mapuno, nanatili ang dalawa habang kinakain ang mga binili nilang pagkain.
Hindi mabilang kung makailang beses na biniro ni Noel si Carmela na nagpapahalakhak naman sa dalaga na may kaunting pagkainis para sa binata dahil sa mga pang-aasar nito, hanggang sa napunta rin sila sa isang seryosong usapan. Sa totoo lang, ang bait-bait ng Tita Diana mo ano? Kasi biruin mo, pamangkin ka lang naman niya pero hindi siya naging madamot sa'yo. Matipid na ngumiti si Noel. Mabait naman talaga si Tita Diana. Gusto niya pa nga akong kunin papuntang Dubai. Pati na rin ang mama ni Junie na si Tita Rodessa. Mabait din. Hindi nila ako pinabayaan at pinalaki nila ako maayos. Pero sa totoo lang, hindi naman sila ang nakakatulong sa akin sa usaping pinansyal. Napakunot ang noo ni Carmela. Kung ganun, sino ang tumutulong sa'yo pagdating sa pangangailangan mo? Huminga ng malalim si Noel. Ang tatay ko. Doon ay natigilan si Carmela. May tatay ka? Tumango naman ang binata. Ang tatay ko ang nagpapaaral sa akin mula pa noon. Lahat ng pangangailangan ko, siya ang nagbibigay. Hindi siya naging madamot sa akin pagdating sa pinansyal. Pero ang oras niyang hindi niya mabigay sa akin mula pa nung bata ko. Lalo pang naguluhan si Carmela. Noel, hindi kita maintindihan. Paano nangyari? Matipid na ngumiti ang binata. Si Tita Rodessa nag-alaga sa akin pero may tatay ako. Hindi ko lang siya nakakasama. Minsanan niya lang akong dalawin. Sa isang linggo, masaya na akong makita siya ng kahit isang beses lang. Kapag nagkikita kami, namamasyal kami, tapos binibili niya lahat ng gusto ko. Masaya ako kapag ganun kasi marami akong bagong laruan at gamit. Pero mas masaya ako kapag kasama ko siya. Kaya lang kinagabihan, aalis din agad siya. Sobrang uhaw ako sa pagiging tatay niya sa akin. Minsan nga, nagkaroon ako ng lagnat. Hindi siya umalis. Buong gabi niya akong sinamahan. Doon ko lang naranasan na makatabi si Papa sa pagtulog. At sobrang saya ko ng mga panahon na yun. Sobrang saya ko na gumising ako ng umaga na nasa tabi ko pa rin si Papa. Pero isang beses lang nangyari yun. Tapos di na naulit pa. Hindi naman makapaniwala si Carmela sa kanyang mga nalaman. Teka, nasaan ba ang papa mo? Napatingin ng seryoso si Noel sa dalaga at hinawakan niya ang mga kamay nito. Babe, may gusto kong sabihin sa'yo na importanteng bagay. Pero sana maintindihan mo ko. Hindi ko ito ginusto. Napakunot ang noo ng dalaga. Teka lang Noel, wala akong maintindihan sa sinasabi mo. Huminga ng malalim ang binata at hinaplos pa ang pisngi ni Carmela. Sana maintindihan mo ko. Carmela, ang totoo kasi niyan. Hindi na natapos pa ni Noel ang kanyang sasabihin nang bigla na lamang bumuhos ang malakas na ulan. Dali-dali na tumakbo ang dalawa habang magkahawak ang mga kamay. Doon ay naghanap sila ng masisilungan. Sa isang saradong tindahan sila nakasilong. Sayang yung mga pagkain natin, Noel. Nabasa lang ng ulan. Sambit ni Carmela. Bahagyang tumawa naman si Noel. Hayaan mo na yun. Ang mahalaga, nakasilong tayo. Nilabas pa ni Noel ang kanyang panyo at marahang pinunasan ang muka ni Carmela na medyo nabasa ng ulan. Napatitig si Carmela sa mga mata ng kanyang kasintahan at ramdam niya ang matinding pag-aalala nito sa kanya. Noel, ano pala yung sasabihin mo kanina? Saglit na natigilan si Noel. Wala, kalimutan mo na yun. Siningit pa ni Noel ang ilang hibla ng buhok ng dalaga tapos hinalikan pa ito sa noo. Sa sobrang saya ng puso ni Carmela ay napayakap na lang siya ng mahigpit kay Noel at doon ay naramdaman din niya ang mahigpit na yakap sa kanya ng binata. Nang makalabas sa kwarto si Junie ay nakahanda na ang kanyang mga gamit. Uuwi na kasi sila mula sa kanilang bakasyon ng gabing yon. Pero hindi niya pa rin nakikita ang magkasintahan na sina Noel at Carmela. Sa kotse kasi na kanyang minamaneho sasabay ang dalawang magkarelasyon. Pare, nakita niyo ba sila Noel at Carmela? Sumilip ako doon sa kwarto nila pero wala namang tao doon. Tanong ni Junie sa isa pa nilang kaibigan. Di ba nagsimba sila? Baka hindi pa sila nakakabalik dito sa resort. Mabuting tawagan mo na sila para makapag-ayos na rin sila ng mga gamit nila.
Ilang beses pa nga na tinawagan ni Junie ang kanyang pinsan na si Noel pero hindi ito sumasagot. Nagsalita pa ang isa pa nilang kaibigan. Kaninang umaga pa sila nagsimba. Nakita kong dumating na sila kaninang hapon. Pero ewan ko kung saan na naman sila nagpunta. Hanggang sa dumating na rin doon si Bianca. Teka, anong problema? Bakit parang nagkakagulo kayo? Doon ay sinabi naman ni Johnny na hindi pa nga nila nakikita ang magkasintahan. Hanggang sa bahagyang natawa si Bianca. Sina Noel at Carmela ba? Alam ko kung nasan sila. Napatingin ang lahat kay Bianca. Malaki naman ang ngiti ni Bianca sa mga ito. Tara, ituturo ko kung nasan sila. Lumakad sila papunta sa isang balkonahe at doon ay tanaw nila ang pool. Ayan sila, di ba? Sambit ni Bianca. Nagkatinginan ang magkakaibigan matapos ang kanilang nakita. Doon kasi sa pool ay makikita ang masasayang tawanan at harutan ng magkasintahan habang nagsiswimming. Nagsalita naman ang isa nilang kasama. Ano? Tatawagin ko na ba sila para makauwi na tayo? Umalma naman doon si Bianca. Ano ba naman kayo? Pipigilan ba natin yung ganyang kasaya na pagkakataon ng dalawa? Minsan ko lang makita na ganyan kasaya si Noel. Pati na rin si Carmela. Siguro, mas magandang ibigay na natin sa kanila ang moment na to. Makakapag-antay naman tayong lahat, di ba? Doon ay nakita ni Junie na unti-unti ring napangiti ang kanilang mga kaibigan. At sumang-ayon na rin kay Bianca. Masaya silang lahat sa kanilang natatanaw dahil alam nila nakakaibang saya ang nararamdaman ng kanilang kaibigan ng mga oras na yon. Maging si Bianca ay masaya sa nakitang pagbabago sa pakikitungo ni Noel sa kasintahan nitong si Carmela. Napangiti na lang din at napapailing si Junie. Alam niya kasi na pagpapanggap lang ang plano ni Noel sa relasyon nila ni Carmela. Pero sa pagkakataon na yon ay tila nalilito na siya. Tila ba ang lahat kasi ay nagiging katotohanan na. Doon sa bahay ay naabutan ni Trina ang kanyang anak na si Carmela na nakaupo lang sa balkonahe. Carmela anak, dumating na pala kayo kaninang umaga. Sambit ni Trina. Nakangiti naman na sumagot ang dalaga. Ma, pasensya na kung nag-extend kami ng isang gabi doon sa resort ha. Dapat kagabi pa lang uuwi na kami kaya lang. Nagkaroon pa kami ng kaunting kasiyahan kasama ang mga kaibigan ni Noel. Muli namang nagtanong si Trina. Kamusta mga kaibigan ni Noel? Naging mabait ba sila sa'yo? Si Noel, hindi ka ba pinabayaan doon? Yumakap naman si Carmela sa braso ng kanyang nanay. Okay naman po ang lahat. Noong una, medyo naninibago ko sa mga kasama namin kasi hindi ko naman sila kilala. Pero ng mga sumunod na araw, naging kaibigan ko rin naman po sila. Mababait po ang kaibigan ni Noel. Napangiti naman si Trina. Mabuti naman kung ganon. Masaya ako na nag-enjoy ka sa bakasyon mo kasama sila. Huminga ng malalim ang dalaga bago muling nagsalita. Ma, salamat ah. Kasi pinayagan mo ko na sumama kay Noel. Kahit pa nga nataliwas doon si Papa, pero pinagtanggol mo ko. Bahagyang tumawa si Trina. Gusto ko lang din naman na maging masaya ka anak. Napangiti naman si Carmela. Ma, ganito po pala talaga kasaya ang magmahal ano? Yung tipo na nakakalimutan mo yung iba mong problema dahil sa pag-ibig. Kasi bukod po sa inyo na palagi nakikinig sa akin, ramdam ko na mas nadagdagan pa ang mga kakampi ko dahil sa pagdating ni Noel sa buhay ko. Sobrang saya ko po na nakilala ko siya. At ayoko pong mawala siya sa akin kasi sobrang mahal na mahal po namin ang isa't isa. Tsaka mas naramdaman ko yun nung nagbakasyon kami dun sa Zambales. Hinaplos naman ni Trina ang buhok ng kanyang anak. Masaya ako para sa iyo anak. Basta ang gusto ko, hindi makakahadlang ang relasyon niyo sa pangarap niyo Kasi balang araw, kayong dalawa rin ni Noel ang aani sa pagsisikap niyo sa pag-aaral. Napangiti naman si Carmela at mas humigpit pa ang yakap niya sa braso ng kanyang nanay. Matapos makausap ni Noel si Carmela sa phone ay naupo siya saglit doon sa sala ng bahay ng kanyang tita Rodessa. Hanggang sa lumapit sa kanya ang pinsan niyang si Junie. Tol, hindi ka ba alis ngayon? Kung gusto mo, sumama ka na lang sa akin. Pupunta ako doon sa birthday party ni Rowena. Pupunta daw doon ng buong barkada. Saglit pa na sinilip ni Noel ang kanyang relo.
Sige lang tol, magkikita kasi kami mamayang alas 5 ni Carmela. Sasamahan ko siya doon sa kaibigan niya sa Laguna. Naupo saglit si Junie sa bakanting upuan at tiningnan niya ng seryoso si Noel. Bahagyang tumawa ang binata. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? May problema ba? Sumagot naman si Junie. Insan, alam mo, naguguluhan na ako sa'yo. Ano na ba ang totoong estado niyo ni Carmela? Napakunot ang noo ni Noel. Estado? E di girlfriend ko siya. Bakit ba? Muli pang nagtanong si Junie. Wag na nga tayong maglokohan pa. Sa simula pa lang, inamin mo na sa akin na ginagamit mo lang yung ampon ng tatay mo para makaganti kay Tito Albert. Pero na itong mga nakaraang araw, naguguluhan na ako ah. Doon pa lang sa resort, nakita ko kung gaano ka kasiyahan nakasama si Carmela. Ano ba ang totoo? Nagpapanggap ka pa ba? Bakit parang totoo na? Saglit na natigilan si Noel at nagbuntong hininga siya. Hindi ko rin alam minsan. Kahit ako, naguguluhan na rin. Basta isa lang ang alam ko. Masaya akong kasama siya. At sobrang kinakain ako ng konsensya ko sa ginagawa kong panggagamit sa kanya. Nagbuntong hininga din si Junie. Mahal mo ba siya? Hindi agad nakasagot si Noel at huminga siya ng malalim. Sa totoo lang, yun ang nararamdaman ko. Alam ko na mahal ko na si Carmela. Kaya gusto ko nang itigil ang pagpapanggap na to. Nagtanong naman si Junie. Bakit hindi mo pa sabihin sa kanyang totoo? Napasandal naman si Noel. Natatakot ako insan. Natatakot ako na baka hindi niya ako maintindihan. Natatakot ako na iwanan niya ako kasi alam kong masasaktan siya sa aaminin ko. Sobrang mahal ko si Carmela at hindi ko makakayanan na makita kong iiyak na naman siya dahil sa malaking kagaguhan na ginawa ko. Matipid na ngumiti si Junie at tinapik niya sa balikat ang kanyang pinsan. Sa nakikita ko, mahal ka ni Carmela. Humanap ka lang ng magandang tiyempo para aminin ang totoo. Baka sakaling maintindihan niya rin ang lahat. Sige na. Alis na muna ako. Tumangulang si Noel at agad na ring umalis si Junie. Napasandal si Noel at tiningnan niya ang mga litrato nila ni Carmela doon sa kanyang phone. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Nandoon ang takot niya na baka kapag lumabas ang katotohanan ay mawala ang babaeng kasalukuyang nagbibigay saya sa kanyang puso. Ang mga negosyo ni Albert ang bumubuhay sa kanyang pamilya. 4 na restaurant at 5 convenience stores ang kanyang mga pinapalakad. Kung minsan ay nagpupunta rin sa opisina si Trina para alamin ang estado ng kanilang mga negosyo. Sa isang monitoring ay nakita ni Trina ang consistent na pag-transfer ng halaga ng pera na papunta sa isang hindi kilalang bank account. Tinanong ni Trina ang isa sa mga accounting staff na naroon sa opisina. Jenny, tingnan mo. May 20,000 na naman na nag-transfer sa account na to. Hindi ba ito payment para sa mga supplier? Nandoon din ang pagtataka ng staff na si Jenny. Ma'am Trina, wala naman pong ganyang bank account number ang mga supplier natin. Tumango naman si Trina. Pwede ba nating makita ang overall bank transactions? Para makita natin kung kailan pa ito nagsimula. Baka hindi natin namamalayan na nananakawan na pala tayo ng pera sa account natin. Sumagot naman si Jenny. Pero Ma'am Trina, aprobado naman po ni Sir Albert ang lahat ng perang lumalabas sa bank account natin. Doon ay lalo pang napaisip si Trina. Sinubukan nilang i-generate ang lahat ng mga transaction sa bank account ng opisina. Hanggang sa napatigil si Trina nang makita niya ito. Napatingin si Jenny sa kanyang babaeng amo. Ma'am Trina, 2004 pa po nagsimulang magkaroon ng bank transfer mula sa account na to. It means almost 20 years nang may consistent transaction sa taong ito. Hindi na iwasan ni Trina ang magkaroon ng mga hinala. Naisip niya pa na baka may ibang babae ang kanyang asawa. Sa isang deposit slip ay nakita ang home address ng taong nagmamay-ari ng account. Doon ay hindi nag-atubili si Trina na puntahan at alamin kung sino ang taong ito. Tay, alam niyo po ba kung saan ang address na to? Tanong ni Trina sa isang matanda na nandoon sa kalsada. Sumagot naman ang matanda. Bahay nila Ronald yan na.
Lumiko ka dyan sa kanto at makikita mo yung malaking bakuran na may puno ng mangga. Yun ang bahay na hinahanap mo. Nagpasalamat dito si Trina at agad niya nga tinungo at tinurong bahay. Pinagmasdan niya pa ang bahay at nakita niyang tila may kaya ito sa buhay. Doon ay naisip niya pa na baka doon tinatago ng kanyang asawa ang kabit nito hanggang sa may nagbukas na nga ng gate. Natigilan si Trina sa kanyang nakita nang pagbuksan siya ng gate ni Rodessa. Kilala ni Trina si Rodessa bilang kapatid nga ng dating kasintahan ni Albert na si Mira. Wala na ring nagawa pa si Rodessa kundi patuloyin si Trina sa loob ng bahay. Trina, uminom ka muna ng juice. Sambit ni Rodessa na pinaghanda pa ng maiinom ang kanyang bisita. Huminga ng malalim si Trina. Rodessa, hindi rin naman ako magtatagal. Gusto ko lang aminin mo sa akin ang totoo. Nakita ko na for almost 20 years, nagtatransfer ng pera ang asawa ko sa isang anonymous bank account at itong address ng bahay niyo ang nakita ko. Napayuko si Rodessa. Trina, hindi namin plano na guluhin ng pamilya mo. Seryoso namang nakatingin si Trina kay Rodessa. Nandito ba siya? Nagkikita pa ba sila ng asawa ko? Nagbuntong hininga si Rodessa. Ginagawa lang ni Albert ang responsibilidad niya, Trina. Doon ay hindi naiwasan ni Trina na makapagtaas ng boses. Rodessa, ako ang asawa ni Albert at hindi niya responsibilidad ang kapatid mong si Mira. Ilang segundo bago sumagot si Rodessa. Pero Trina, responsibilidad ni Albert ang naging bunga ng pagmamahalan nila noon ni Mira. Saglit na natigilan si Trina at tila naguluhan sa kanyang narinig. Anong ibig mong sabihin? Sumagot naman si Rodessa. Trina, 17 years nang patay si Mira at ang nakikinabang sa pera na binibigay ni Albert ay ang naging anak nila. Kinuha ni Rodessa ang isang photo album at binigay ito kay Trina. Nang tingnan ito ni Trina ay nakita niya ang mga larawan ni Albert na may kargang batang lalaki. Sa pagbuklat ni Trina sa bawat pahina ay lalo pa siyang natigilan sa kanyang nalaman. Doon ay hindi siya makapaniwala nang makilala ang taong naging anak ni Mira at ng kanyang asawa. Alas 6 na ng gabi nang mahatid ni Noel ang kasintahan na si Carmela sa bahay nito. Nagpunta kasi sila sa isang birthday party ng kaibigan ng dalaga. Masaya si Carmela dahil nagagawa na siyang samahan ng binata sa mga lakad nito. Noon kasi ay hindi gustong sumama ni Noel kapag nakikipagkita si Carmela sa kanyang mga kaibigan. Pero sa panahon na yon ay nakita ng dalaga ang matinding pagbabago sa relasyon nila ng binata. Sigurado ka bang ayaw mo munang pumasok sa loob ng bahay? Saglit pa na napatingin si Noel sa bahay nila Carmela. Hindi na babe, sa susunod na lang siguro. Nakakahiya din sa mama at papa mo nang wala man lang tayong pasabi. Tumango naman ang dalaga. Kung sa bagay, naiintindihan ko naman. Bago pa paandarin ni Noel ang kanyang motorsiklo ay hinawi niya pa saglit ang ilang hibla ng buhok sa mukha ni Carmela. Bukas, doon na lang tayo sa park malapit sa school magkita. Tumango lang si Carmela at ngumiti sa kanyang kasintahan. Sige na, mukhang uulan pa naman Noel, baka maabutan ka pa. Tumango din si Noel at humalik pa ng mabilisan kay Carmela. Bago nito pinaandar ang motorsiklo. Malaki naman ang ngiti ni Carmela na sinundan pa ng tingin ang papalayong binata. Sa mga pagkakataon na yon ay mas nararamdaman na nga ni Carmela na mahal siya ni Noel, hindi tulad noong una. Masaya doon si Carmela. Masaya ang dalaga sa mas pinaigting pang pagmamahalan nila ni Noel. Sa pagpasok ni Carmela sa bahay ay narinig niya ang isang bagay na nabasag mula doon sa sala. Dali-dali naman itong pinuntahan ng dalaga. Doon ay nakita niya ang matinding pag-iyak ng kanyang ina habang pilit naman na pinapatahan ng kanyang ama. Ma, ano pong nangyayari? Parehong napatingin sa kanya ang kanyang mga magulang. Sumagot naman si Albert. Anak, umakyat ka na muna sa kwarto. Pero umalma doon si Trina. Hindi, dito ka lang Carmela. May dapat kang malaman. Marahan pang tinulak ni Trina palayo sa kanya ang kanyang asawa. Ngayon, bakit hindi mo sabihin sa harap mismo ni Carmela ang totoo?
Isa siya sa biktima dito, Albert, at hindi lang ako. Sige, sabihin mo sa kanyang totoo. May pagtataka naman sa isipan ni Carmela. Pa? Ano pong dapat kong malaman? Napayuko si Albert at nagbuntong hininga. Doon ay wala na siyang naging kawala. Sa sandaling yon ay nilantad niya rin ang isang katotohanan na matagal na niyang tinatago sa kanyang pamilya. Sige na, Noel. Aalis na muna ako. Mag-enjoy kayo ni Carmela sa pupuntahan nyo. Sambit ni Junie na agad din iniwan si Noel mag-isa doon sa park kung saan sila magkikita ni Carmela. Nandoon ang mga ngiti ni Noel at pagkasabik na makita ang dalaga na nagbibigay saya ngayon sa kanyang puso. Minuto lang na naghintay si Noel at sa kanyang paglingon ay nahagip na ng kanyang mga mata ang dalaga. Malaki ang ngiti ni Noel na nilapitan si Carmela pero wala itong pinakita na kahit na anong reaksyon. Babe, saan mo gusto magpunta ngayon? Gusto mo ba manood na lang tayo ng sine? Seryoso lang na nakatingin si Carmela sa binata. Ayokong umalis ngayon. Doon ay tila naramdaman ni Noel na iba ang pakiramdam ng kanyang kasintahan. Babe, okay ka lang ba? Bakit parang may kakaiba sa'yo ngayon? Masama bang pakiramdam mo? Hinaplos pa ni Noel ang noo ng dalaga pero agad na tinabig ni Carmela ang kamay nito. Huwag mo na akong hawakan. Ayos nga lang ako, di ba? Pwede ba tayong magpunta sa bahay namin? Para naman mas makilala ka ng tatay ko. Ilang segundo bago nakasagot ang binata. Carmela, okay lang sana kaya lang hindi ako handa ngayon na humarap sa mga magulang mo. Bahagyang tumawa si Carmela. Bakit naman? Sa totoo lang, nakita ko nga na marami kayong pagkakapareho ng tatay ko. Kaya sigurado ko na magkakasundo kayong dalawa. Halika na. Humawak pa si Carmela sa braso ni Noel pero hindi sumunod ang binata. Carmela, sa susunod na lang tayo magpunta sa inyo. Hinarap ni Carmela si Noel. Bakit ba takot na takot kang humarap sa mga magulang ko? Akala ko ba pinaglalaban mo ko? Kasi mahal mo ko, di ba? Gagawin mo ang lahat kasi mahal mo ko. Unless, nagpapanggap ka lang. Doon ay unti-unti na ring naramdaman ni Noel ang ibig sabihin ng dalaga. Carmela, ano bang sinasabi mo? Malakas na kinabog ni Carmela sa dibdib ng binata ang isang litrato. Doon ay napatigil si Noel nang makita niya ang litrato kung saan kasama niya ang ama niyang si Albert sa kanyang graduation noong high school. Ilang segundo na hindi nakapagsalita si Noel at unti-unting binalik ang mga mata sa dalaga. Carmela, patawarin mo ko. Bago pa matapos ng binata ang kanyang sasabihin ay isang malutong na sampal na ang inabot niya mula sa dalaga. Bahagyang napayuko si Noel at doon ay hindi naman na napigilan ni Carmela ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Paano mo nagawa sa akin to, Noel? Bakit naman pati ako dinamay mo sa galit mo sa tatay mo? Hindi naman ako ang nakagawa ng mali sa'yo, di ba? Sa totoo lang, ang saya-saya ko na makilala kita. Kasi akala ko minahal mo ko ng totoo. Pero napakatanga ko dahil pagpapanggap lang pala ang lahat. Nahihiya ako sa sarili ko, Noel. Nahihiya ako sa pagpapakatanga ko sa isang lalaki na hindi naman pala ako minahal. Humawak pa si Noel sa kamay ng dalaga. Carmela, aaminin ko na nagsimula lang ang lahat sa pagpapanggap. Pero maniwala ka naman sa akin. Natutunan ko na mahalin ka. Marahang tinulak ni Carmela ang binata. Mahal? Paano ko papaniwalaan ang sinasabi mo ngayon kung sa simula pa lang pala? Puro panluloko na pala ang naranasan ko sa iyo. Alam mo ba? Sabi sa akin ng mga taong nakapaligid sa akin. Matalino daw ako. Pero biruin mo yun. Ikaw lang pala magpapatunay na hindi totoong matalino ako. Kasi sa loob ng ilang buwan, naging tanga ako. Ang totoo kasi niyan, ikaw ang matalino. Sobrang bilib ako sa iyo, Noel. Kasi nagawa mong pabilugin ang ulo ko para lang makuha ang gusto mo. Wala kang kasing sama, Noel. Lalakad na sana paalis si Carmela nang hawakan siya ni Noel sa braso. Carmela, niloko kita nung una. Pero maniwala ka naman sa akin. Nang mas nakilala kita, natutunan kong mahalin ka. Plano ko namang aminin sa iyo ang totoo pero natatakot ako na mawala ka sa akin. Kasi masasaktan ako ng sobra.
Kasi sa lahat ng babaeng nakilala ko, maswerte ako dahil natagpuan ko ang babae na katulad mo. Dahil ikaw lang naman ang nagtihis sa akin ng ganito. Pinahid ni Carmela ang kanyang luha at tiningnan ng diretso si Noel. Pwes, tinatapos ko na ang pagtitiis ko, Noel. Kung maswerte kang nakilala ako, kabaliktaran naman ang nararamdaman ko ngayon. Sobrang pinagsisisihan ko na nakilala ko ang lalaking katulad mo. Tinabig ni Carmela ang kamay ni Noel at nagmamadali nang umalis ang dalaga. Naiwan naman ang binata sa kanyang kinatatayuan at wala nang nagawa kundi sundan lang ng tingin si Carmela. Doon ay matinding pagsisisi ang naramdaman ni Noel. Hanggang sa hindi na rin niya napigilan pa ang pagpatak ng kanyang mga luha matapos niyang makita na masaktan ang babaeng mahal niya. Mag-iisang oras nang naghihintay si Albert doon sa kwarto. Inaantay niya ang asawa niyang si Trina dahil gusto niya itong makausap pero wala pa rin ito doon. Minabuti ni Albert na puntahan na ito at nakita niyang tahimik lang ito habang nag-iisa sa balkonahe. Han, hindi ka pa ba matutulog? Nagbuntong hininga si Trina. Susunod na ako sa kwarto maya-maya. Naupo si Albert sa tabi nito. Han, pasensya na talaga kung tinago ko sa inyo ng matagal na panahon. Natakot lang talaga ako na baka hindi mo na ako matanggap at iwanan mo ko. Trina, sobrang mahal kita at ayokong masira ang nabuo nating pamilya. Napatingin si Trina sa kanyang asawa. Doon kahit paano ay unti-unti nang nawala ang kanyang galit at kahit paano ay naintindihan na rin niya kung bakit yon nagawa ng kanyang asawa. Hinawakan ni Trina ang kamay ni Albert. Nangyari na ang lahat, Albert. Kahit ano namang iyak ko, wala namang magbabago sa sitwasyon. Hinalikan naman ni Albert ang kamay ng kanyang asawa. Salamat, Trina. Salamat sa pag-intindi at pagmamahal. Matipid na ngumiti si Trina. Naisip ko lang, siguro kung noon ka pa nalaman, baka tinuring ko ding anak ang naging anak niyo ni Mira. Pumatak ang luha ni Albert. Sa totoo lang, naaawa ako sa naranasan ng anak ko. Wala naman siyang kasalanan pero siya ang nahirapan. Inosente si Noel. Pero sa kabila ng pagiging inosente niya, tinago ko siya sa lahat. Napakasama akong tatay, Trina. Sumagot naman si Trina. Albert, may pagkakataon pa naman para bumawi. Ngayon na alam ko na, mas mapaninindigan mo na ang pagiging tatay mo sa kanya. Bukod doon, pwede rin naman ako maging nanay ni Noel, di ba? Handa akong magpakananay para sa kanya. Lalo pa ngang napaluha si Albert sa kanyang narinig at niyakap ng mahigpit ang kanyang asawa. Tumingin si Trina sa mga mata ni Albert. Han, si Carmela ang naiisip ko ngayon. Siguradong nasaktan siya dahil sa ginawang pagpapanggap ni Noel. Bukod dun, alam kong hindi madali sa kanya na malamang ampon lang natin siya. Nagbuntong hininga si Albert. Mahal na mahal ko si Carmela. Mahal ko siya bilang anak natin. Pero alam kong ako ang may kasalanan sa kung ano man ang nararamdaman niya ngayon. Hinawakan naman ni Trina ang mga kamay ni Albert. Ako na ang bahalang kumausap kay Carmela. Matalino ang anak natin yun eh. At alam kong darating din ang oras na maiintindihan niya rin ang lahat. Sa ngayon, intindihin natin na sasaktan siya. Kasi katulad natin, nagmahal lang din si Carmela. Iyon din ang isa sa mga inisip ni Albert, ang ampon nila ni Trina na si Carmela. Dahil sa mga nangyari ay alam niya na ito ang pinaka nagdusa at naging isang biktima ng pekeng pagmamahal. Sa sumunod na araw ay tinupad nga ni Trina ang salitang binitiwan niya kay Albert. Mainit niyang tinanggap si Noel sa kanilang tahanan. Tumanggi pa nga noong una ang binata na tumira sa bahay nila Carmela, pero sa huli ay pumayag din siya. Hindi niya magawang palagpasin ang isang pagkakataon na matagal na niyang pinapangarap. Ang pagkakataon na makasama niya ang kanyang ama sa isang tahanan. Noel, huwag kang mahihiya dito sa bahay ha. Hindi mo man ako totoong nanay. Pero pwede mo pa rin ako tawaging Mama Trina. Unti-unting napangiti si Noel at doon ay niyakap pa siya ni Trina.
Masaya naman si Albert na makitang buong puso na tinanggap ng kanyang asawa si Noel. Anak, tara, ituturo ko sa iyo kung saan ang kwarto mo para makapagpahinga ka na rin. Tumango naman na nakangiti si Noel at inakbayan pa siya ng kanyang ama. Bago pa umakyat sa hagdan ang mag-ama ay muli pang nagsalita si Trina. Pagkatapos niyong mailagay ang gamit sa kwarto, bumaba rin kayo agad para makapaghapunan na tayo. Sa pag-akyat nila Noel at Albert sa kwarto ay saglit pa silang nag-usap. Pasensya ka na sa mga nangyari ha. Pero sa totoo lang, matagal ko na din po kasi talagang pangarap na makasama ka sa isang bahay. Medyo napagod na rin po kasi talaga ako mag-isa. Nagbuntong hininga si Albert. Pasensya ka na rin anak. Hayaan mo. Hindi ka na ulit mag-iisa. At saka, mas gusto ko na nandito ka para mas nababantayan kita. Ikaw pa naman, puro ka pa naman barkada. Pati yung apartment na kinuha ko para sa'yo. Ginawa mong bahay inuman. Marahan pang ginulo ni Albert ang buhok ng binata. Bahagya namang tumawa si Noel na napapailing. Doon ay hindi siya makapaniwala na darating pa sila ng kanyang ama sa ganong pagkakataon. Sa pagkakataon na mas nararamdaman niya na meron siyang pamilya. Sa pagbaba nila doon sa hapagkainan ay sabay-sabay nga silang naghapunan. Sakto naman ay kauuwi lang ni Carmela galing sa eskwelahan. Napatigil siya nang makitang nandoon na sa bahay nila ang lalaking nanakit sa kanyang damdamin. Carmela, halika na. Sumabay ka na sa amin kumain. Anyaya ni Albert. Nagtama pa ang mga mata nila Carmela at Noel. Mabilis din naman na umiwas ng tingin ang dalaga. Hindi na po pa. Medyo busog pa po kasi ako. Tapos ay agad na rin na umakyat ng hagdan si Carmela. Bahagyang napayuko naman si Noel at napabuntong hininga. Doon ay ramdam niya na hindi basta-basta magiging madali ang pagtira niya sa bago niyang tahanan. Lalo pat alam niyang naroon din ang babae na kanyang nasaktan. Pero malaki ang puwang sa kanyang puso. Habang nakahiga sa kama si Carmela ay pumasok naman doon sa kanyang kwarto ang ama niyang si Albert. Anak, hindi ka pa ba nagugutom? Mabilis naman na bumangon si Carmela. Kumain po kasi kami sa labas ng mga kaibigan ko bago po ako umuwi. Nagbuntong hininga si Albert at naupo sa gilid ng kama. Carmela, ako na ang humihingi ng pasensya sa nagawa ni Noel sa'yo. Pasensya ka na rin kung di namin nasabi sa'yo na dito natitira si Noel sa bahay natin. Bahagyang napayuko si Carmela. Wala naman po akong karapatan na pumigil sa desisyon nyo. Katulad nga po ng inamin nyo sa akin. Ampun lang ako habang si Noel. Totoo nyo pong kadugo. Salungat naman doon si Albert. Anak, kahit naman na hindi ka namin kadugo, mahal na mahal ka namin ng mama mo. Doon ay napaluha naman ang dalaga. Alam ko naman po yun eh. Ramdam na ramdam ko po mula nung bata pa ako. Pero nandyan na po si Noel. Hindi ko alam kung may puwang pa ba ako sa pamilya nyo. Agad na niyakap ni Albert si Carmela. Anak, pamilya ka namin. Parte ka ng pamilya na to. At ayokong iisipin mo na wala kang puwang sa amin. Mahal na mahal ka namin, Carmela. Naintindihan mo ba yun? Kasabay ng pagluha ng dalaga ay tumango siya sa sinabi ng kanyang ama. Tapos ay mas mahigpit pa siyang niyakap nito. Isang linggo ang lumipas ay unti-unti ring nasanay si Noel sa bago niyang tahanan. Ramdam niya ang saya sa pagkakaroon ng pamilya niyang maituturing. Pero sa kabilang banda ay kasama niya rin doon sa bahay si Carmela. Si Carmela na nanatiling malamig ang trato sa kanya. Naiintindihan naman ito ni Noel at tanging ang sarili din niya ang kanyang sinisisi sa ganong trato sa kanya ng dalaga. Hanggang sa isang araw ay naglakas din ng loob si Noel na lapitan ang dalaga. Palabas na sana ng gate si Carmela para pumasok sa eskwela nang biglang may humawak sa kanyang braso. Doon ay nakita niya si Noel. Huminga ng malalim si Noel bago nagsalita. Carmela, papasok na rin ako sa school. Baka gusto mo nang umangkas sa motorsiklo ko. Seryoso namang nakatingin si Carmela sa binata. Hindi na kailangan. Binibigyan naman ako ng pamasahe ni Papa. Mabait sila sa akin eh. Kahit pa nga naampun lang ako.
Nagbuntong hininga naman si Noel. Carmela, galit ka pa rin ba sa akin hanggang ngayon? Bahagyang tumawa naman ang dalaga. Sa tingin mo ba manhid ako para basta-basta na lang kalimutan ang ginawa mo sa akin? Noel, ginamit mo ako para sa sarili mong kagustuhan. Malamang ni minsan hindi mo nga naisip ang nararamdaman ko, di ba? Mas humigpit pa ang hawak ni Noel sa braso nito. Carmela, hindi totoo yan. Minahal kita ng totoo. Agad naman na binawi ni Carmela ang kanyang braso. Talaga ba? Ano ba ang gusto mong mangyari? Gusto mong magkabalikan tayo? Sumagot naman si Noel. Hindi sa ganun, Carmela. Muli pang tumawa ang dalaga. Kung hindi ganun, ano? Gusto mo ba maging magkaibigan tayo? O baka gusto mo na ituring na rin kitang kapatid, total naman. Mukhang doon rin naman tayo papunta. Pero sorry Noel kahit alin sa tatlong yun, wala akong gusto. Magkasama tayo sa isang bahay pero hindi ko gusto na magkaroon ng kahit ano pang ugnayan sa lalaking katulad mo. Matapos niyon ay agad rin na tinalikuran ni Carmela si Noel at umalis na ito. Naiwan naman ang binata na walang ginawa kundi tanggapin ang matinding galit ng dalaga. Masaya sina Noel at Trina na tinitignan ang mga litrato sa isang photo album. Kasal iyon nila Trina at Albert. Kinuwento ni Trina kay Noel kung paano sila nagkakilala ng ama nito at seryoso namang nakikinig ang binata. Matapos mag-usap nila Noel at Trina ay ang sakto naman na pagdating ni Carmela. Doon ay natigilan ng binata sa kanyang nakita. Kasama kasi ni Carmela ang isa sa mga kaklase niyang lalaki. Dati pa itong nakikita ni Noel at alam niya na may gusto ito sa dalaga. Saglit pa na nagtama ang mga mata ng dating magkasintahan. Ma, si Patrick nga po pala. Maliligaw ko po siya. Nagmano pa si Patrick kina Albert at Trina. Doon ay maayos silang nakitungo sa manliligaw ng kanilang anak na si Carmela. Sabay-sabay silang naghapunan at doon ay matinding selos naman ang nararamdaman ni Noel. Tila isang malaking puwing sa kanyang mga mata na may ibang lalaki na kasama ang babaeng nag-iisa sa kanyang puso. Pa, alam niyo po, matalino itong si Patrick. Running for cum laude po siya. Pagbibida ni Carmela sa kanyang manliligaw. Natuwa naman si Trina. Wow! Congratulations, Patrick! Bahagya pang tumawa si Patrick. Maraming salamat po, tita. Seryoso lang na nakatingin si Noel kay Patrick at nahalata naman ito ni Carmela kung kaya't sinadya niyang mas inisin pa ang binata. Ma, kapag sinagot ko po itong si Patrick, sana welcome po siya palagi dito sa bahay natin. Sumagot naman si Trina. Oo naman. Mukha namang mabait na bata si Patrick. Hanggang sa tumayo na si Noel para umalis at napatingin ang lahat sa kanya. Noel, hindi ka pa tapos kumain na? Sambit ni Albert. Sumagot si Noel na lumakad na paakyat sa hagdan. Busog na po ko. Wala na po akong ganang kumain. Matapos niyon ay nagkatinginan na lang sina Albert at Trina. Habang si Carmela ay masaya naman sa reaksyon na nakita niya kay Noel. Sa sandaling yon ay pakiramdam niya ay naibabalik niya ang sakit na pinadama sa kanya ng binata. Isang gabi ay matutulog na sana si Albert nang mapatingin siya sa hardin. Doon ay nakita niya ang anak niyang si Noel na nag-iinom mag-isa. Halata niya na malungkot ito kaya naisipan niya itong samahan. Anak, bakit nag-iisa kang mag-inom dito? Pwede mo naman akong yayain. Naupo si Albert sa bakanting upuan at nagbukas din ng bote ng beer para sa kanya. Nakatingin lang naman si Noel sa kanyang ama. Huminga ng malalim si Albert bago muling nagsalita. Sabi nila, dalawa lang naman ang pwedeng dahilan kung bakit naglalasing ang isang tao. Una, pwedeng masaya lang siya. Pangalawa, pwedeng kinakain na ito ng matinding kalungkutan. Anak, may problema ba? Napabuntong hininga si Noel. Pa, naaalala mo ba nung high school ako tapos tumawag sa'yo si Tita Rodessa at sinabing lasing na lasing ako? Bahagyang tumawa naman si Albert. Kagad nga ako nagpunta dun sa inyo. Magagalit sana ako pero nagulat na lang ako nung bigla kang umiyak.
Tapos malaman-laman ko nang dahil lang pala sa isang babae. Doon ko nga napagtanto na binata na pala talaga ang anak ko. Matipid na ngumiti si Noel. Pakiramdam ko, katapusan ko na ng gabing yun pa. Sinadya ko magpakalunod sa alak kasi ayaw ko nang magising kinabukasan. Sobrang sakit kasi pa eh. Si Trisha kasi ang first love ko. Pero sabi mo nga, lilipas din yun. Mawawala din yung sakit pag naglaon. Seryoso naman na nakikinig ang ama sa kanyang anak. Saglit pa na uminom ng beer si Noel bago muling nagsalita. Akala ko, yun ang pinakamasakit na mararanasan ko sa pag-ibig. Pero may mas masakit pa pala. Pa, tama ka naman dati. Lilipas din ang lahat. Yung ngayon kaya, gaano kaya katagal bago ko makalimot? Sumagot naman si Albert. Noel, ikaw lang din naman ang makakatulong sa sarili mo. Napaiwas ng tingin si Noel at muling uminom ng alak. Doon ay halatang kanina pa siya tinatamaan sa kanyang iniinom. Pa, kasalanan ko naman eh. Ako ang unang nanakit sa kanya. Ako ang unang nanloko. Siguro, karma ko lang to. Karapat-dapat lang siguro talaga na maranasan ko to kasi sobrang sakit din naman ang ginawa ko sa kanya. Seryosong tumingin si Albert sa binata. Mahal mo ba talaga siya, anak? Hindi kaagad nakasagot si Noel hanggang sa bumuhos ang mga luha na kanina niya pang pinipigilan. Pa, mahal na mahal ko po siya. Mahal na mahal ko po si Carmela. Nagbuntong hininga si Albert at niyakap niya ang binata. Patuloy naman sa pag-iyak si Noel. Sobrang mahal ko po siya. At ang hirap lang tanggapin na dahil lang sa kagaguhan ko. Nasaktan ko yung babaeng hindi dapat sinasaktan. Nasaktan ko yung babae na totoong nagmahal sa akin. Sabi niya, naging tanga siya kasi minahal niya ako. Pero sa totoo lang, ako itong tanga. Napakatanga ko dahil nagawa ko saktan ng babaeng katulad niya. Pa, nagsimula man po ang lahat sa isang malaking pagpapanggap. Pero di naglaon. Minahal ko po siya ng totoo. Sobrang mahal ko po si Carmela. Naintindihan naman ni Albert ang nararamdaman ng kanyang anak, pero alam niyang wala rin siyang magagawa para maayos ang sa kanila ni Carmela. Niyakap niya si Noel at sa pamamagitan niyon ay alam niyang kahit paano ay naibsan ang pagdurusa ng binata. Lingid sa kaalaman ng mag-ama ay nandoon lang din si Carmela malapit sa kanila. Narinig nito ang kanilang mga usapan habang nakatago siya sa isang poste. Napasandal na lang si Carmela at doon ay hindi rin naiwasang mangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa paglipas ng 4 na buwan ay nanatiling malamig ang trato ni Carmela kay Noel. Nakatira man sila sa iisang bahay pero tila hindi sila magkakilala dahil halos walang pag-uusap na nagaganap sa kanilang pagitan. Nagkakaharap lang sila kapag may importanteng bagay na dapat silang sabihin sa isa't isa. Katulad na lang kapag may pinapasabi ang kanilang mga magulang. Sa mga ganong pagkakataon ay nandoon ang kaba ng binata sa tuwing nakakaharap niya ang dalaga at hindi pa naiiwasan na mautal-utal ito. Madalas ay tumatango lang si Carmela tapos ay tatalikuran na si Noel. Hindi naman maiwasan ni Noel na palaging sundan ng tingin si Carmela. Doon ay hindi maitatanggi na malaki pa rin ang puwang ni Carmela sa puso ng binata. Kahit pa nga na ilang buwan na ang nakalipas mula nang sila ay magkahiwalay. Hindi rin naman natuloy ang panliligaw ni Patrick kay Carmela. May plano na kasi sanang sagutin ni Carmela si Patrick hanggang sa mapag-alaman niya na hindi lang pala siya ang babaeng nililigawan nito. Lingid sa kaalaman ni Carmela ay alam na ito ni Noel. At si Noel mismo ang gumawa ng paraan para malaman ito ng dalaga. Kahit paano ay nasaktan si Carmela dahil nga unti-unti na ring napapalagay ang loob niya kay Patrick. Pero mas mabilis nakalimot ang dalaga dahil para sa kanya ay wala nang masasakit pa sa ginawang panluloko sa kanya ni Noel. Lalo pa nga at marami siyang nagawang isakripisyo para sa binata. Ramdam naman ni Noel na matindi pa rin ang galit sa kanya ni Carmela. May mga pagkakataon pa nga na kapag nakikita niya itong mag-isa doon sa bahay ay makailang beses niya itong ginustong kausapin. Pero madalas ay hindi siya nito pinapansin
at sasabihing marami pa siyang tatapusing gawain. Buwan pa nga ang lumipas ay nakatapos na ng pag-aaral si Noel. Sobrang masaya ang kanyang mga magulang sa kanyang narating. Pero labis na lungkot din ang nararamdaman ng mga ito nang malaman nilang nakapagdesisyon si Noel na magpunta sa kanyang tiyahin na nasa Dubai. Gayunpaman ay hindi na nila ito pinikilan, lalo pat alam nila na isa ito sa unang hakbang ni Noel para maabot ang matagumpay na buhay. Nang malaman naman ni Carmela ang tungkol sa pag-alis ng binata, ay hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Gusto niyang maging masaya dahil mawawalan na ito sa kanilang bahay. Pero sa kabilang banda ay may lungkot siyang nararamdaman. Kaya sa araw ng pag-alis ni Noel ay naging madalas ang pagsilip ng dalaga sa bintana ng kanyang kwarto. Hanggang sa nakita na nga niyang sinakay na ng kanilang ama ang mga maleta ni Noel sa kotse. "Noel, ito na ba ang lahat ng gamit mo? Tara na't nasa loob na ng kotse ang mama mo," sabi ni Albert sa binata. Sumakay na rin agad si Albert sa kotse na siyang magmamaneho. Sasakay na rin sana si Noel nang makita niya si Carmela na nakatayo lang sa pintuan. Nagtama ang kanilang mga mata at lumapit naman ang dalaga. "Nakita ko itong relo mo sa mesa. Nakalimutan mo." Tumango naman ang binata. "Maraming salamat." Umiwas naman ng tingin si Carmela. "Sige na. Mag-iingat ka doon." Lalakad na sana papasok sa bahay ang dalaga nang hawakan siya sa braso ng binata. "Carmela, sandali lang." Tumingin naman si Carmela sa binata. Huminga ng malalim si Noel bago muling nagsalita. "Gusto ko lang malaman mo na ako ang nagsabi kay Jenny na marami nililigawan si Patrick." Saglit na natigilan si Carmela. "Anong sinasabi mo, Noel?" Sumagot naman si Noel. "Carmela, hindi sa sinisiraan ko si Patrick. Ayoko lang na masaktan ka ulit. Katulad ng ginawa kong pananakit sa'yo." Hindi naman makapaniwala si Carmela sa kanyang mga nalaman. "Carmela, sana dumating ang panahon na mapatawad mo ko. Sana dumating ang araw na paniwalaan mo ang sinabi ko na totoong minahal kita. Kahit pa na malaking pagpapanggap lang noong una, minahal pa rin kita sa huli. At hindi ako titigil na umasa. Umasa na mapatawad mo ko. 2 taon ako doon sa Dubai. At sana sa pagbalik ko, mangyari lahat ng dasal ko. Sana pagbalik ko, wala pa nagmamay-ari dyan sa puso mo. Pero kung meron man, magiging masaya pa rin ako para sa'yo. Dito na muna ako, Carmela." Walang salitang lumabas sa bibig ni Carmela matapos na tumalikod ni Noel. Halos hindi siya makapagbigkas ng kahit na ano dahil sa mga salita na kanyang narinig mula sa binata. Paalis na sana ang kotse, pero agad na tumakbo si Carmela at kinatok ang bintana. Nang ibaba ni Noel ang bintana ng kotse ay nakita niyang tila hinihingal ang dalaga. "Noel, 2 taon ka lang naman doon, di ba? Hihintayin kita." Natigil si Noel sa kanyang narinig at matipid siyang ngumiti sa dalaga hanggang sa tuluyan nang umalis ang kotse. Walang pagsisisi si Carmela sa huling salitang binitiwan niya kay Noel. Doon ay matindi ang sinseridad niya sa kanyang sinabi at masaya siyang narinig yon ng binata dahil yon ang kanyang kagustuhan. Gusto niyang ipaalam kay Noel na handa siyang maghintay para sa muli nilang pagkikita. Mahigit 1 taon ang lumipas ay makakatapos na rin ang pag-aaral si Carmela. Nandoon ang matinding suporta sa kanya ng kanyang mga magulang. Ramdam ng dalaga ang matinding pagmamahal sa kanya ng mga ito kahit pa nga na nalaman niya na hindi siya totoong anak ng mga ito. 2 linggo bago ang graduation nila Carmela ay naganap ang isang graduation ball. Kasama niya doon sa restroom ang kaibigan niyang si Jenny. Pareho silang nagre-retouch ng kanilang mga make-up. "Carmela, nakita ko kanina na sinayaw ka ni Jason. Ano na ba? Sinagot mo na ba siya?" Tanong ni Jenny. Bahagyang tumawa naman si Carmela na naglalagay ng lipstick habang nakaharap sa salamin. "Ano ka ba? Kaibigan ko lang si Jason. At sinabi ko na yun sa kanya. Tinanggap naman niya. Masaya pa rin daw siya kahit pa kaibigan lang ang tingin ko sa kanya." Napakunot ang noo ni Jenny.
Grabe ka naman, Carmela. Ano bang ayaw mo sa kanya? Mabait naman siya at halatang gusto ka talaga niya. Hanggang ngayon ba, ang kapatid mong hilaw pa rin ang gusto mo? Hinarap naman ni Carmela si Jenny. Ano bang sinasabi mo dyan? Tumawa naman si Jenny. Huwag kang mag-deny. Di ba sinabi mo sa akin na hinihintay mo siya kasi nangako siya sa'yo na babalik siya after 2 years? Ngumiti naman si Carmela. Oo, wala namang masama doon, di ba? Dati ko siyang boyfriend. At isa pa, hindi naman kami totoong magkapatid ni Noel. Sumagot naman si Jenny. Ano ka ba naman, Carmela? Ni hindi nga kayo nagkakamustahan nun, di ba? Malamang may asawa na yun doon sa ibang bansa. Umalma naman si Carmela. Wala pa no. Hindi man kami nakakapag-usap ni Noel pero nakikwento sa akin ni Mama ang mga nangyayari sa kanya doon sa Dubai. At wala namang nakikwento si Mama na may asawa na si Noel. Bahagyang tumawa si Jenny. Grabe. At talagang updated ka ha? Natawa na lang din si Carmela. Hindi na tinanggi pa ni Carmela sa kanyang sarili na may puwang pa rin sa kanyang puso ang dating kasintahan na si Noel. Nandoon rin siya at umaasa sa pagbabalik nito. Taon man ang lumipas pero nanatili sa kanyang isipan ang mga salitang binitiwan ni Noel bago ito umalis. At para kay Carmela, kung mangyayari man yon ay maaaring patunay na rin na mahal nga talaga siya ng binata. Maraming nanligaw kay Carmela, pero ang lahat ng ito ay sinintabi niya. Doon ay sinabi niya sa kanyang sarili na gusto niyang bigyan ng pagkakataon si Noel na patunayan ang nararamdaman nito para sa kanya. At ilang buwan na nga lang ang kanyang hinihintay at muli na silang magkikita. Doon sa graduation ball ay napatigil si Carmela nang lumapit sa kanya ang isang lalaki. Ito ay ang pinsan ni Noel na si Junie. Kasabay niya kasi itong gagraduate sa taon na yon, kaya naroon din ito sa ball ng gabing yon. Niyaya ni Junie si Carmela na magsayaw at hindi naman tumanggi ang dalaga. Carmela, congratulations sa ating dalawa. Finally, makakagraduate na tayo. Ngumiti naman si Carmela. Lalo na ikaw. After 6 years, di ba? Bahagyang tumawa naman si Junie. Grabe ka naman. 5 years lang. But seriously, nasabi sa akin ni Noel na after graduation mo, susunduin ka na pala niya dito at doon ka na rin magtatrabaho sa Dubai. Napatigil naman si Carmela. Ha? Kailan niya sinabi sa'yo? Wala akong alam tungkol dyan, Junie. Napakamot naman sa ulo si Junie. Tingnan mo itong pinsan ko. Mahilig talagang gumawa ng kwento. Nagdesisyon na kagad nang di man lang sinasabi sa'yo. Napapailing naman si Carmela habang natatawa. Ewan ko ba dyan sa pinsan mo? Mahigit 1 taon na nga kaming hindi nag-uusap. Tapos gusto niya pang diktahan ng buhay ko. Grabe talaga siya. Sumagot naman si Junie. Ewan ko ba kung sinong paniniwalaan ko sa inyong dalawa? Ang mabuti pa, mag-usap na nga lang kayo. Nagtanong naman si Carmela. Hay naku, hihintayin ko na lang siyang bumalik para batukan. Napapailing na lang na natatawa si Junie. Huwag mo nang hintayin. Ayan na siya oh, nasa likuran mo. Tila natigilan si Carmela sa kanyang narinig. Hindi pa man siya lumilingon pero ramdam niya na may taong nakatayo sa kanyang likuran. Dahan-dahan niya itong nilingon at doon ay nakumpirma niyang naroon nga si Noel. Paano? Maiwan ko muna kayo. Kayo munang dalawang magsayaw, sabi ni Junie. Hindi makapaniwala si Carmela na sa paglipas ng 1 taon ay muli niya itong makikita. Inabot ni Noel ang bulaklak na dala niya para kay Carmela. Congratulations, Carmela. Sa wakas, may napagtapos na naman na anak sila Mama at Papa. Matipid na ngumiti si Carmela. Salamat, Noel. Nang magsimula silang sumayaw ay tila may ilang na nararamdaman si Carmela dahil nakatitig sa kanyang mga mata ang binata. Noel, bakit napaaga yata ang balik mo? Sumagot naman ang binata. Kasi alam kong gagraduate ka na. I guess, nasabi na sa'yo ni Junie na isasama na kita pabalik sa Dubai. Napanganga naman si Carmela. Teka lang, bakit ikaw ang nagdidesisyon para sa akin? Bahagyang tumawa si Noel.
Sila mama ang may gusto nun. Maraming magandang opportunity para sa'yo doon. Napatingin naman ng seryoso si Carmela sa binata. Totoo bang isasama mo ako doon? Ngumiti si Noel at tumango. Kung gusto mo lang naman, hindi naman kita pipilitin. At saka marami akong plano para sa atin doon. Pero syempre, nakadepende pa rin yun kung kaano-ano kita bago tayo magpunta sa ibang bansa. Napakunot ang noo ni Carmela. Anong ibig mong sabihin, Noel? Hinawakan ni Noel ang kamay ni Carmela at tumingin siya sa mga mata nito. 3 lang naman ang pwede natin maging relasyon eh. Una, pwede tayong maging magkaibigan. Pangalawa, pwede tayong maging magkapatid. At pangatlo, pwede tayong maging mag-asawa. Pipili ka lang naman sa 3 yun. Pero kung ako ang papipiliin, parang mas gusto ko yung pangatlo. Natigilan si Carmela sa kanyang narinig hanggang sa unti-unting namutawi sa kanya ang isang matamis na ngiti. Hinawakan ni Noel ang kanyang pisngi at napapikit na lang si Carmela nang halikan siya sa labi ng binata. Katulad nga ng naging desisyon ni Noel ay naging desidido rin si Carmela sa gusto nito. Matapos ang graduation ni Carmela ay natuloy din sa isang matamis na sumpaan ng binata at dalaga. Agad-agad ay pinakasalan ni Noel si Carmela. Sa ganong pagkakataon kasi ay mas mapapabilis ang pagsama ni Carmela kay Noel papunta sa ibang bansa. Pero bukod doon, ang nararamdaman nila para sa isa't isa ang pinaka nagbuklod sa kanila. Naging masaya ang mag-asawa sa kanilang pagsasama doon sa ibang bansa. Doon na rin nabuo at pinanganak ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Ito ay ang batang si Kayla. Nang mag-2 taon na si Kayla ay nagdesisyon na rin ang mag-asawa na bumalik na sa Pilipinas. Ito rin kasi ang gusto ng kanilang ama na si Albert. Gusto kasi ng mga ito na makasama ang kanilang apo. Sa pagkakataon din na yon ay si Noel na ang nagtatakbo ng mga negosyo ni Albert, habang si Carmela naman ay nag-focus sa kanyang pagiging nanay. Doon sa balkonahe ng bahay ay nakatayo lang si Carmela habang pinapanood ang pakikipaglaro ni Kayla sa kanyang lolo at lola, hanggang sa yumakap mula sa likuran niya ang asawa niyang si Noel. Bahagya pang napahiyaw si Carmela sa gulat. Ano ka ba naman, Noel? Ginugulat mo naman ako eh. Bahagyang tumawa ang lalaking asawa. Kanina pa kasi kita hinahanap. Nandito ka lang pala. May problema ba? Umiling naman si Carmela. Wala naman. Han, tingnan mo. Sobrang mahal na mahal nila mama si Kayla. Naisip ko lang, paano kung bigla nilang ampunin ang anak natin? Sumagot naman si Noel. Masaya naman sila eh. E di ayos lang. Napakunot ang noo ni Carmela. Ano? Ayos lang sa'yo na ibigay natin sa kanilang anak natin? Saglit pa na napaisip si Noel. Pwede naman tayong gumawa ng mas marami pa, diba? Kung gusto mo, simulan na natin ngayon. Napakurot na lang si Carmela sa braso ni Noel dahil sa biro nito. Mas humigpit pa ang yakap ni Noel kay Carmela at hinalikan pa ito sa pisngi. Doon ay wala nang mahihiling pa si Carmela. Masaya siya sa kanyang pamilya at masaya siya sa kanyang asawa. Masakit man ang naging simula nila ni Noel pero mas pinairal niya ang kanyang puso. Ang puso na nagbibigay sa kanya ngayon ng isang matinding kasiyahan. Kasiyahan na dulot ng isang matinding pagmamahalan. At dito nagtatapos ang kwento. Ako pong muli si Lucas Mariano at magandang gabi po.